Si Erita ay anak ng isang mayamang pamilya ngunit hindi makahanap ng kasintahan. Sa pag-aakalang siya ay nakatakdang masawi ng mag-isa, isang araw ay inanunsyo ng kanyang ama na lahat ng kanyang mga kapatid ay ampon, na naging dahilan upang ang kanyang mga magagandang kapatid na babae ay maging ganap na stepsis mode sa kanya. Ngunit bago iyon, sa araw ng pagbubunyag, kinakausap ni Erita ang kanyang kapatid na si Shion, at tinanong niya si Erita kung may nangyayari sa pagitan niya at ng mga kapatid na babae, at ipinaalala sa kanya ang panahon na inamin ng kanilang bunsong kapatid na si Kot Ono na gusto niya si Erita. Ngunit tiniyak sa kanya ni Erita na tinanggihan niya ang damdamin ni Kot Ono, at hindi niya kailanman ilalagay ang kanyang asset sa pagitan ng mga asset ng kanyang kapatid na babae. Bigla, nakita ni Erita si Lala, ang babaeng gusto niya ngunit hindi niya kailanman niyaya na lumabas. Nang makita iyon, napagtanto ni Shion na ang pagiging awkward ni Erita sa mga babae ay nagmula sa paglaki na napapaligiran ng kanyang mga kapatid na babae. Ngunit ilang araw ang lumipas, nakita ni Erita si Lala na may kasamang ibang lalaki at inakala niyang nakikipag-date ito, na siyang nagdurog sa kanyang puso. Kalaunan sa bahay, sina Arada, Shion, at ang kanilang mga kapatid na babae, na binubuo ni Naoka, Kot Ono, Banri, Menami, at Sia, ay dumating para sa kaarawan ni Kot Ono. Pagkatapos, bago sila mag-toast, ibinahagi ng ama ang nakakagulat na katotohanan, na isiniwalat na hindi sila tunay na magkakapatid at pawang mga ampon. Ipinaliwanag niya na maliban kina Shion at Menami, na tunay na kambal, ang iba ay hindi magkamag-anak. Nang marinig ito, lahat sila ay nakaramdam ng pagtataksil dahil hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa isang pangakong ginawa niya sa kanilang yumaong ina. Pagkatapos ay hinimok niya silang magdiwang pa rin, ngunit nanatiling tensyonado at tahimik ang hapunan. Kalaunan, nagkita ng pribado ang magkakapatid, at ang silid ay parang mabigat, maliban kay Menami, na nanatiling masayahin. Tinanong nila si Banri, ang panganay, kung mayroon siyang naaalala mula noong sila ay amponin, at inamin niya na mayroon, ngunit pinili niyang itago ito sa iba. Sinabi niya na ang mahalaga ay mahal nila ang isa't isa bilang pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa mood, at kalaunan ay tumungo na sa kama ang lahat. Gayunpaman, nanatili si Erita, na naguguluhan pa rin sa nangyari. Kalaunan, nang maligo na siya, aksidente niyang nadatnan si Kot Ono. Sandali silang natigilan bago siya nataranta at tumakbo palayo, humingi ng tawad dahil nakita niya ang bulaklak nito. Ngunit sa halip na magalit, mahinahong hiniling ni Kot Ono na hugasan ang likod nito tulad ng dati. Pumayag siyang gawin ito at pinagalitan siya dahil gusto pa rin niyang hugasan siya, ngunit inamin niya na mas gusto niya kapag siya ang gumagawa nito. Samantala, mag-isa na nakaupo si Uka sa kusina hanggang sa dumating si Shion. Tinanong niya kung may sinabi si Erita at inamin kung gaano kakaiba ang pakiramdam na malaman na hindi siya tunay na kambal. Tiniyak niya sa kanya na pareho ang nararamdaman ni Erita at na hindi sila magkadugo ay walang nagbabago. Gayunpaman, sa banyo ng sandaling iyon, niyakap ni Kot Ono si Erita mula sa likuran, gusto niyang makipagsesyon. Samantala, sinabi ni Shion kay Uka na dahil hindi sila magkadugo, teknikal na maaaring magpakasal silang 7 kung gusto nila. Ang ideyang iyon ay nagpakilabot kay Uka, lalo na ang ideya na makasama ang isang taong tulad ni Erita. At lalo na ang maging asawa niya, pero sa kaibuturan niya, alam niyang tama si Shion. Tinanong ni Uka kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ni Erita at Kot Ono noon. Nag-alangan si Shion dahil nangako siyang hindi niya sasabihin, pero iginiit ni Uka na kahit tinutokso ng lahat si Erita tungkol dito, alam nilang lahat na hindi siya gagawa ng masama sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Shion sa kanya ang katotohanan, naiwan si Uka na tulala. Nalaman niya na minsan nang umamin si Kot Ono ng kanyang nararamdaman kay Erita noong naniniwala pa silang magkapatid sila. Tinanggihan siya ni Erita dahil tumanggi itong maging bahagi ng isang bagay na tulad nito, ngunit hindi sumuko si Kot Ono. Itinulak niya ito, at sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, napunta ito sa ibabaw niya, na siyang eksaktong sandali na pumasok ang kanilang mga kapatid na babae. Ngayong alam na nilang hindi talaga sila magkamag-anak, mas lalong naging mapanganib ang lahat. Pagbalik sa banyo, sinubukan ni Erita na kumawala sa mahigpit na yakap ni Kot Ono, ngunit hindi siya bumitaw.
Sinabi niya na dahil hindi sila tunay na magkapatid, walang dahilan para hindi sila magsama or kahit magpakasal balang araw. Tinanong niya kung sa tingin niya ay isa siyang masama at maruming babae. Ngunit sa pagsasalita na parang isang kuya, sinabi ni Erita na kahit ano pa ang kanilang relasyon, palagi niya itong ituturing bilang kanyang nakababatang kapatid na babae, isang taong paprotektahan niya hanggang sa makahanap ito ng isang taong maituturing niyang asawa. Bumalik si Kot Ono sa banyo, sinasabing siya ang pinakamabait at pinakamasungit na taong kilala niya. Habang paalis siya, tahimik niya itong binati ng maligayang kaarawan habang palihim naman nitong hiniling na sana'y tinanggap na lang niya ang pag-ibig nito. Ngunit paglabas niya ng banyo, may tahimik na nakikinig. Pagkabalik niya sa kanyang kwarto, nalilito sa pag-iisip, nadatnan niya si Sia na nakaupo at nag-aaral. Pinagalitan niya ito dahil sa pagpasok sa kanyang kwarto ng walang pahintulot, nag-aalala na baka makita nito ang kanyang mga magasin na Ivana Alawi. Ngunit pinutol ni Sia ang pagsasalita nito at agad na tinanong kung saan siya nagpunta. Dahil ayaw niyang malaman nito ang nangyari, nagsinungaling siya at sinabing naglalakad lang siya, ngunit binatikos ng babae ang kanyang kalokohan at sinabing walang may tamang isip na naglalakad sa sarili niyang bahay. Pagkatapos ay binago ni Sia ang usapan, sinasabing parang napakalaki ng kwarto niya kahit na ito ang pinakamaliit. At kinikilala ito ni Erita sa araw na naglaro ang magkakapatid ng gunting bato-papel para pumili ng mga kwarto, na nagtapos sa pagkatalo ni Erita at pagkapanalo ni Uka sa pinakamalaking kwarto. Habang patuloy na nagkukwentuhan si Sia, hindi maintindihan ni Erita kung ano ang hinahanap niya hanggang sa bigla niya itong itinulak sa kanyang kama na parang gusto niya ang kanyang kapatid na makasesyon. Habang nakaupo sa ibabaw niya, sinabihan niya itong ilihim ito at idiniin ang kanyang katawan sa kanya, na nagparamdam ng anghang sa sitwasyon. Nagsimulang magpanik si Erita, iniisip na katulad lang siya ni Kot Ono, na gusto ang kanyang mahalagang joystick. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Sia na hindi siya ganoon kagusto sa kanya. Inamin niya na nakita niya ang lahat ng nangyari sa banyo kanina, kasama na ang sandali nito kasama si Kot Ono nang idikit niya ang kanyang katawan sa kanya. Nabigla, mabilis na inilayo siya ni Erita sa kanya bago pa man sumaludo ang kanyang joystick. Sinabi ni Sia na alam na niya ang tungkol sa nararamdaman ni Kot Ono at nahulaan na ngayon, matapos malaman ang katotohanan na hindi sila magkadugo, sa wakas ay tumigil na si Kot Ono sa pagpipigil. Pinuri niya si Erita sa mahusay na paghawak dito bilang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit sinabi niyang kailangan niya itong subukan upang matiyak na hindi nito mahahawakan ang sinuman sa kanilang mga pisngi kung may sinuman sa kanila ang sumubok ng isang bagay. Nang magreklamo siya at maaari sana siyang subukan sa ibang paraan, sinabi niya na ayos lang dahil hindi naman siya interesado sa kanya or sa kanyang gininto ang joystick. Ipinaalala niya sa kanya na kapag ang magkakapatid ay nahuhulog sa isa't isa, kadalasan ay bawal. Pero ngayon, dahil wala na ang bawal na iyon, wala nang dahilan para tumigil si Kot Ono. Ganon din ang ibang mga kapatid na babae sa paghabol sa kanya. Nagbiro pa siya na maaaring mangyari ito sa kanilang dalawa balang araw, bagamat inaamin niyang naiinis siya sa ideyang iyon. Bago umalis, sinabi niya kay Erita na natutuwa siyang nakapasa ito sa pagsusulit. Ngunit nang makalabas, napaisip siya kung siya mismo ang nakapasa sa sarili niyang pagsusulit, kung isasaalang-alang na siya nga ang umakyat sa ibabaw nito at nagkaroon ng sarili niyang malagkit na talon. Kinabukasan, nagising si Erita na pagod pagkatapos ng mahaba at puno ng kaganapang gabi. Ngunit paglabas niya ng kanyang silid, nakasalubong niya sina Banri at Kot Ono, parehong nakasuot ng maganda na uniforme ng nurse. Masayang sinabi ni Banri na ito ang kanyang bagong kasuotan sa trabaho at gusto rin niyang makita kung ano ang hitsura nito kay Kot Ono. Tinanong niya si Erita kung maganda ba ang hitsura nila, at prangkang sinabi ni Erita sa kanila na hindi, na nagpaiyak kay Banri at hiniling sa kanya na sabihin na maganda ang hitsura ng kanyang sariling kapatid. Kalaunan habang papunta sa paaralan kasama si Shion, napansin ni Erita ang ibang mga lalaki na nakatitig sa kanyang mga kapatid na babae. Tumawa si Shion at sinabing kung alam ng mga lalaking iyon na hindi tunay na magkakapatid ang mga Shinjo, mababaliw sila. Nang makita kung gaano katahimik ang kanyang mga kapatid na babae, sinabi ni Shion na mas mahusay magtago ng emosyon ang mga babae. Sumang-ayon si Erita, bagaman sa kaibuturan niya ay alam niyang nalilito rin ang mga babae tulad ng mga lalaki matapos malaman ang katotohanan. Alam niyang nagkukunwari silang maayos ang lahat,
ngunit nararamdaman ni Erita kung gaano nagbago ang kanilang pagtingin sa isa't isa at ang katahimikan na sumunod. Pagkatapos ng klase, nakasalubong ni Erita si Menami, na ikinagulat niya na wala sa pagsasanay. Magkasama silang naglalakad pa uwi, at pinuri niya ito sa kanyang husay sa palakasan, kung paano siya nanalo ng mga trepeo at tinawag na isang future Olympian sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan. Nang sandaling iyon, isang grupo ng kanyang nahuhumaling na tagahanga ang sumugod, humihiling na magpakuha ng litrato kasama niya or gusto pang ang isuot ang kanyang mabahong stocking para masubukan nila. Nang sa wakas ay umalis na sila, tinawanan nito ni Menami, sinasabing nasanay na siya sa mga kakaibang tagahanga simula nang mag-photoshoot siya suot ang damit pang lalaki na nagpasikat sa kanya at nagpapaisip sa kanila na tumubo ang isang joystick sa kanya. Nang tanungin ni Erita kung ano ang ginagawa niya sa kanyang day off, ipinaliwanag ni Menami na sinuspinde ng kanyang coach ang kanyang pagsasanay para mag-focus sa kanyang mga marka dahil bumabagsak siya. Napagtanto ni Erita na kahit isa siya sa pinakamahusay na atleta sa Japan, isa rin siya sa may pinakamahina na utak sa lahat ng tao simula noong nakalimutan ng ama ni Bugs Bunny na gumamit ng proteksyon. Nagpasya siyang tumulong, inalok niya itong turuan. Kaya, pumunta sila sa isang karaoke booth para sa privacy. At habang sinusubukan niyang magturo, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano siya ka-cute. Habang tinuturuan siya ni Erita, palihim siyang nag-cue ng kanta. Pagkatapos ay sinubukang lutasin ang mga problema at lahat ng ito ay mali na parang isang donut. Pero sa halip na sumuko, bigla siyang nagsimulang kumanta ng napakalakas na parang si Rufa May ng walang autotune, gumagawa ng mga nakakatawang liriko tungkol sa kanyang buhay bilang isang manlalaro ng tennis, na hindi mapigilan ni Erita na tumawa at sumali. Pagkatapos nila, lumabas sila, ngunit biglang nagtago si Erita sa likod ng pinto. Lumingon si Menami at nakita si Lala, ang babaeng gusto ni Erita, na naglalakad kasama ang ibang lalaki. Habang pauwi, sinubukan niyang alisin ang isip nito sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Sinabi ni Menami na dahil hindi sila tunay na anak ng kanilang ama, dapat nilang subukang hanapin ang kanilang mga biolohikal na magulang balang araw. Sinabi rin niya na naaawa siya kay Kut Ono dahil siya ang bunso at ang pinaka-emosyonal. Napagtanto ni Erita na sa kabila ng kanyang kalokohan, si Menami ay maunawain at mabait. Tinutokso niya ito, sinasabing dahil hindi na niya ito kapatid, dapat niya itong tawaging senpai or daddy, ngunit natarante si Erita at sinabihan siyang huwag sabihin iyon. Sinabi ni Menami na ang talagang mahalaga ay ang ugnayan nilang dalawa, hindi ang kanilang dugo, at idinagdag na hindi siya dapat makaramdam ng sama ng loob para kay Lala at sinabing mabuti itong lalaki, kahit na hindi ito napapansin ng babaeng gusto niya. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman ang tungkol kay Lala, inamin ni Menami na sinabi sa kanya ni Uka dahil napakahina ni Uka sa pagtatago ng mga sikreto, ngunit ang mga salita nito ay nakapagpasaya pa rin sa kanya. Kalaunan, pag-uwi, dinalhan ni Menami si Uka ng cake bilang handog pang kapayapaan at humingi ng tawad sa pagkawala ng kanyang AirPods. Pinatawad siya ni Uka at sinabihan siyang itago na lang ang mga ito bilang regalo. Ngumiti ang dalawa, tinapos ang kanilang away at nagdulot ng kapayapaan sa pamilya. Kinabukasan, nagising si Erita at nagsipilyo gaya ng dati, paulit-ulit na iniisip ang ginawa ni Kut Ono noong nakaraang araw. Paglabas niya ng banyo, muntik na niya itong mabangga sa pasilyo. Nagpalitan sila ng nakakailang na pagbati, parehong ramdam ang tensyon mula kahapon. Biglang sumulpat si Sio mula sa kung saan, tinutokso si Erita na iniisip pa rin ang nangyari sa pagitan nila sa banyo. Nagulat siya at tinawag ang pangalan nito, ngunit pinaalalahanan siya nito na tawagin siyang Sio-chan tulad ng sinabi nito sa kanya noon. Nang gawin niya ito, ngumiti ito ng may kasiyahan. Tinanong niya ito kung kinakabahan ba ito sa maaaring mangyari sa pagitan nila ni Kut Ono. Sinabi ni Erita na hindi dahil wala siyang nararamdaman para sa kanya, ngunit naalala ni Sio kung paano siya ang hindi mapakali, lalo na pagkatapos ng nangyari sa kanya noong isang araw. Bigla na lang, nagpakita si Menami na nag-e-emote na parang isang karakter sa video game, at ipinagmalaki niya ang kanilang huling sesyon sa paglalaro, ipinagmamalaki na paulit-ulit niya itong pinahirapan. Bigla, tinawag niya itong senpai. At nang marinig iyon ni Sia, sinabi niyang ang titulo ay dapat lamang mapunta sa isang taong may edad na, hindi sa isang talunan na tulad ni Erita.
Nagsimulang magtalo ang mga babae, at napabuntong hininga na lang si Erita habang naglalakad palayo, nagtataka kung bakit laging ganito ang simula ng kanyang mga umaga. Kalaunan sa paaralan, natigilan si Erita nang makita niya si Lala sa pasilyo, at nagpasya siyang iwasan ito. Ngunit dumating si Uka. Ngumisi ito at tinukso siya dahil sa pagiging mahiyain, sinabing dapat na lang itong umamin sa kanya. Nang sabihin sa kanya ni Erita na may karelasyon si Lala, lalo siyang kinutya ni Uka, sinasabing kawawa naman siya dahil tinanggihan siya nang hindi man lang umaamin. Pagkatapos, tinawag siya ng mga kaibigan ni Uka, at kinausap niya sila tungkol sa kung paano siya at ang kanyang mga kapatid ay pupunta sa Sea Park para sa kaarawan ni Kut Ono. Habang pinapanood siya ni Erita na umalis, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kasikat si Uka at kung gaano siya kaiba kumpara sa nakakainis na maliit na sales lady sa bahay. Nang sandaling iyon, napansin ng mga kaibigan ni Uka na nakatingin pa rin sa kanya si Erita at nagsimulang magbulungan tungkol sa kung gaano siya kagwapo, nagbibiro na gusto nila siyang ligawan or pakasalan para maging hipag ni Uka. Binalaan sila ni Uka na huwag isipin iyon, tinawag si Erita na isang talunan na hindi makakakuha ng babae kahit subukan pa niya. Ngunit habang sinusubukang insultuhan siya, hindi sinasadyang pinuri siya nito bilang isang ganap na alpha male at nagsimulang mamula dahil sa kahihiyan. Hinimok niya silang pumasok sa klase, at ang tanging nasa isip ni Erita ay ang paglalakbay niya kasama ang iba pa sa Sea Park at nagdasal na hindi ito mauwi sa isa pang sakuna. Kinabukasan, dumating ang magkakapatid sa Sea Park upang ipagdiwang ang kaarawan ni Kut Ono. Nang makita nila ang money mascot ng parke, na may dagdag na chromosomes, nagmamadaling lumapit sina Uka at Menami para kumuha ng mga litrato. Biglang sinabi ni Menami na nagugutom siya, at hiniling ni Banri kay Erita na tulungan siyang bumili ng pagkain para sa kanila. Ngunit nang makuha nila ang pagkain, walang tao roon, at napagtanto nila na imposibleng pigilan sila. Sinubukan ni Erita na tawagan sila, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Sa pag-aakalang nag-ride silang dalawa, ngumiti si Banri at sinabing opisyal na silang dalawa na ang magde-date. Nang tanungin ni Erita kung ano ang gagawin sa lahat ng pagkain, natapos ito sa pagkain niya lahat. Habang naglalakad sila, ikinulong ni Banri ang kanyang braso sa braso ni Erita, dinidinan ito ng sapat para mamula siya. At kahit na laging may kumpiyansa si Banri, alam niyang may paraan ito para kabahan siya. Nararamdaman niya ang mga aset nito sa kanyang braso, at nang ipaalala niya rito na magkapatid sila, tinutokso siya nito na walang nakakaalam doon, kaya dapat lang nilang i-enjoy ang sandaling ito. Bamulong siya na baka nasisiyahan siya sa kanyang mga aset, at namula si Erita sa kanyang sinabi. Nang mapansin niyang natataranta ito, ngumisi siya at humingi ng tawad, sinabing ang kanyang malusog na aset ay masyadong malaki at malakas para hawakan, lalo na sa isang purong talunan na tulad niya, dahilan para mag-adjust siya. Nagbiro si Banri na dapat ay mapalad siya na magkaroon ng isang napakagandang babae sa kanyang tabi. Nang marinig ang kanyang komento, napansin ni Erita na lahat ng ibang lalaking mahilig sa scatter sa parke ay nakatitig sa kanya ng may selos at kinilala na sa paningin ng lahat, mas mataas ang kanyang popularidad at hitsura kaysa sa ibang mga kapatid. Nang aasar pa rin, inalok siya ni Banri na hawakan ang kanyang mga aset bilang gantimpala, na ikinataranta niya at nagmakaawa na tumigil na siya. Sa hagdan, aksidente niyang napatingin sa panaderia nito, at nang pumikit siya bilang paggalang, nawalan siya ng balanse at natamba, na lubos na ikinahiya ang kanyang sarili. Tumawa si Banri at tinulungan siyang tumayo, tinawag siyang cute. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pribadong date riding attractions at paglalakad sa parke habang ang iba ay nagsasaya sa kanilang sariling araw. Nang matawagan ni Shion si Erita sa telepono, napagtanto nilang masyadong malayo sila sa isa't isa at nagpasya silang magkita mamaya. Samantala, nagchichismisan ang mga babae, nagbibiro na malamang ay tinutokso ni Banri si Erita ng walang tigil at maaaring nahihirapan itong kontrolin ang kanyang aset, na ikinatatakot ni Kut Ono. Pagkatapos ay lumingon sila kay Kut Ono at tinanong kung nasisiyahan ba ito sa kanyang kaarawan, na sinabi naman ni Kut Ono na nasisiyahan siya. Ipinaalala nila sa kanya na kaarawan niya, kaya dapat niyang i-enjoy ang lahat ng rides na gusto niya. Pagkatapos ng ilang oras ng rides, nagpahinga sina Erita at Banri. Dahil sa gutom, kumain si Banri ng churro at inalok ito kay Erita, ngunit tumanggi ito, dahil nasusuka pagkatapos ng lahat ng kinain nito.
Habang kumakain ang babae, napansin niya na sa likod ng kanyang panunukso, mayroon itong mainit na ngiti na nagpaparelax sa kanya. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa anunsyo ng kanilang ama. Inamin ni Banri na nagulat siya, ngunit sinubukan niyang intindihin ito ng mas malalim. Nang tanungin niya kung ano ang iniisip nito, naalala ni Erita ang sandali kasama si Kot Ono at sinabing ayaw niyang magbago ang kanilang ugnayan bilang magkakapatid. Ngumiti si Banri, tinawag itong kaibig-ibig dahil dito, at ginulo ang buhok nito tulad ng ginawa nito noong maliliit pa sila tuwing umiiyak ito. Ipinaalala niya rito na bilang panganay, sumumpa siyang paprotektahan ang lahat, kahit pa ang buhay niya, at naalala ni Erita kung paano siya palaging malakas at maaasahan ng iba. Bigla, isang babae ang nadapa sa malapit at natapon ang kanyang inumin kay Banri. Biglang tumalon si Erita sa harap niya, at nabasa sa kanyang pwesto. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang babae, ngunit ngumiti si Erita at sinabing ayos lang ang lahat. Dahil sa pag-aalala, pinagalitan siya ni Banri dahil sa pagiging pabaya, ngunit ngumiti lang ito muli at sinabing paprotektahan niya ang lahat tulad ng gagawin niya. At ang kanyang mga salita ay nagpamula kay Banri nang mapagtanto niya kung gaano na siya kalaki. Pagkatapos, natagpuan sila ng iba pang miyembro ng grupo. Nang makita si Erita na basang-basa, tinukso nila ito, sinasabing baka nasobrahan sa tuwa si Banri at sinabuyan siya ng sarili niyang personal na sprinkler. Habang papunta sila sa susunod na ride, hiniling ni Banri na hawakan ang kanyang kamay. Nang tanungin ni Erita kung bakit, kinuha lang niya ito at sinabing gusto niya, bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Maya-maya, habang ang lahat ay nakatambay malapit sa tulay, ang mga lalaki at si Kot Ono ay pumunta sa banyo, iniwan ang mga babae. Sinamantala ni Sia ang pagkakataong ikwento sa iba ang nangyari sa pagitan ni Kot Ono at Erita, at lahat sila ay nagulat, ayaw maniwala kung gaano katapang si Kot Ono. Sinabi ni Sia na hinarap ito ni Erita ng may pag-iisip at hindi sumuko at upang patunayan ito, inamin ni Sia na sinubukan pa niya ito sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang joystick upang makita kung madyay gising ito, ngunit hindi ito nagising. Ipinaliwanag niya na ibinabahagi lamang niya ito dahil nag-aalala siya at nais niyang siguraduhing walang mangyayari sa pagitan nila. Sinabi sa kanila ni Uka na minsan nang gumawa ng katulad na bagay si Kot Ono noon, at inako ni Erita ang kasalanan nito, na nagtapos sa pagtawag sa kanya na isang kalokohan. Napagtanto ni Sia na ang pagbubunyag ng kanilang ama na hindi sila magkadugo ay maaaring ang dahilan kung bakit lalong lumakas ang loob ni Kot Ono. Pumasok si Banri, sinabihan ang lahat na kumalma. Sinabi niya na nakausap niya ang kanilang ama at nalaman niyang ampun siya nang walang record ng kanyang mga tunay na magulang. Iginiit niya na mas makabubuti para sa kanilang lahat na manahimik at mag-ingat na lang sa isa't isa upang maiwasan ang paglikha ng mga bawal na sanggol, na sinang-ayunan naman ng lahat. Kalaunan, tumungo ang mga babae sa tindahan ng souvenir, lahat ay nasa sabik na kumuha ng mga figuran, at ang makita si Kot Ono na tumatawa at masayang umaarte ay nagpagaan ng loob kay Erita. Sa kabila ng lahat, masaya siya na maaari pa rin silang masiyahan sa araw na magkasama tulad ng dati. Pagkatapos, ang mga paputok ay nagliwanag sa kalangitan sa gabi, na nagpinta sa mundo ng matengkad na mga kulay. Nanggigigil na nanonood ang magkakapatid, nakangiti habang ang mga kislap ay sumasalamin sa kanilang mga mata habang ang iba ay namimili ng mga souvenir. May nakita si Erita na kamukha ni Lala at natigilan. Lumapit si Uka sa tabi niya, napansin ang reaksyon nito, at niyaya itong mamasyal. Inamin niyang kakaiba ang pakiramdam na malaman na hindi na sila tunay na kambal, ngunit malumanay na sinabi ni Erita na mananatili siyang kambal nito, kahit ano paman. Marahang ngumiti si Uka, naalala kung paano nila pinaniwalaan noon na mayroon silang twin telepathy, at namula si Erita, nagtanong kung bakit niya ito binabanggit ngayon. Walang pag-aalinlangan, tiningnan siya ni Uka at sinabing mahal niya ito, na nag-iwan kay Erita na tulala. Ilang araw bago nito sa paaralan, casual niyang tinanong si Erita kung nakita na ba nito ang sinuman sa kanilang mga kapatid na babae sa isang romantikong paraan at gusto nitong ipasok ang kanyang joystick. Sa halip na sumagot, tinanong ni Erita kung bakit niya binabanggit ang isang bagay na tulad nito. Ipinaliwanag ni Shion na dahil hindi na sila magkadugo, hindi na bawal ang pagkakaroon ng damdamin or kahit ang pagkakaroon ng sesyon. Nabanggit pa niya na nahikayat na siya ni Kot Ono na lumipat kay Erita.
Ngunit mariing sinabi ni Erita sa kanya na hindi niya kailanman tinitingnan ng romantiko ang sino man sa kanyang mga kapatid na babae. Ngayon, sa kasalukuyan pagkatapos ng pag-amin ni Uka, hindi maiwasan ni Erita na makita siya ng iba, hindi lamang bilang isang kapatid, kundi bilang isang taong maaaring maging higit pa. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Uka na ang pagmamahal nito sa kanya ay parang kapatid lamang. Gamaan ang loob ni Erita, kinumpirma niya sa kanyang sarili na hindi kailanman makikita siya ni Uka sa anumang pagkakataon bilang isang magiging daddy. Pabiro niyang tinawag siyang isang sunder na mahilig lang makipaglaro ng husto. Inikat niya ang kanyang mga mata, lumakad palayo, at ipinaalala sa kanya na bilhan siya ng mas maaga. Tinawanan ito ni Erita, ngunit ang mga salita ni Shion ay umalangaw sa kanyang isipan tungkol sa pagtingin sa kanyang mga kapatid na babae ng romantiko. At bigla, sinimulan niyang labis na pag-isipan ang lahat. Samantala, sa kanyang malungkot na paglalakad, sinagot ni Uka ang sinabi niya kay Erita. Nakaramdam ng conflict, napagtanto niya na mula nang mabanggit niya ang pag-amin ni Kotono kay Erita, nagseselos siya ng hindi man lang namamalayan. Kinabukasan, ginugol ni Erita ang kanyang oras sa home gym para sa pag-eehersisyo ng kanyang abs para maging karapat-dapat itong makita sa social media. Dumating si Menami, at hiniling na sumama sa kanya. Masigla niya itong tinanggap, ngunit agad siyang sinabihan ng babae na tumahimik dahil maaga pa. Pinuri niya ang kanyang disiplina, naalala kung paano pinipilit ng kanilang ama si Erita hanggang sa kanyang limitasyon para maging isang lider. Gayunpaman, inamin ni Erita na hindi niya kailanman naintindihan kung paano iyon makakatulong sa kanyang pag-iisip. Pinuri rin niya si Menami bilang kapalit, kinikilala kung paano hindi ito lumiliban sa pagsasanay at kung gaano siya nagsisikap na makamit ang kanyang pangarap na maging isang Olympian. Hindi niya ito pinansin, ngunit medyo nalito sa kanyang mga sinabi. Lingid sa kaalaman ni Erita noong nakaraang gabi, habang namimili ang mga babae ng mga souvenir, napagtanto nila na nawawala sina Uka at Erita. Hinanap sila ni Menami at aksidenteng narinig si Uka na inaamin ang kanyang pag-ibig sa kanya. Simula noon, si Menami ay nagpanik sa loob, hindi sigurado kung paano haharapin si Erita nang hindi iniisip ang kanyang narinig or ang nakakatakot na posibilidad na maging tiyahin ng bawal na sanggol. Habang siya ay nag-eespasyo, pinagalitan siya ni Erita dahil sa pagiging matamlay. Nagmamadali siyang kumuha ng mga dumbbells at nagsimulang gumawa ng mga magulong reps, nagkukunwaring maayos ang lahat. Ngunit itinuro ni Erita na ang kanyang porma ay hindi maganda. Pagkatapos makaipon ng sapat na lakas ng loob, tinanong niya si Erita kung may nangyari sa pagitan niya at ni Uka. Hindi niya napagtanto kung ano ang tinutukoy niya, or sinabi na kahit madalas silang mag-away ni Uka, sila ay napakalapit at may matibay na ugnayan. Nang marinig iyon, nag-aalala si Menami na baka maging masyadong malapit sila. Pagkatapos ay nagpaalam siya, lumabas ng silid, ang kanyang mga iniisip ay puno ng kalituhan at pressure. Pagkatapos ng kanyang pag-ehersisyo, tumungo si Erita sa banyo, iniisip pa rin ang sinabi ni Menami. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makitang naroon si Sia, ganap na relax at walang suot kundi ang kanyang damit panloob. Nagpanik si Erita, ngunit nanatiling kalmado si Sia, nagbibiro na nararanasan nila ang eksaktong nangyayari sa bawat anime, na ang tanging kaibahan ay hindi talunan si Erita na madaling maguluhan. Inamin niya na siya ang may kasalanan sa hindi pag-lock ng pinto, ngunit sinabi niya na kung gusto niyang magloko sa sarili niyang kapatid, kailangan nitong pumunta sa therapy. Pagkatapos, nang susubukan niyang isara ang pinto, napagtanto niyang nakasabit ang mga damit nito, kaya't alanganin niyang pinulot ang mga ito at inihagis sa laundry basket, habang sinusubukang iwasan ang pagtingin sa kanya sa shower. Gayunpaman, nanag ang kanyang kuryosidad, at sumulyap siya sa kanya, para lamang mapansin na si Sia ay kumikilos ng normal habang siya ang lumalaban sa sarili niyang mga iniisip. Pagkatapos, nakita niya ang isang singsing sa daliri nito, ang parehong singsing na naiwan ng kanilang ina, at tinanong kung kasya na ba ito. Sinabi ni Sia na medyo maluwag pa rin ito, ngunit iginiit niyang isuot ito dahil pinapaalala nito sa kanya ang kanilang ina. Kalaunan, habang nasa kwarto si Erita, kumatok si Banri sa kanyang pinto. Nang papasukin siya nito, tinukso siya nito dahil sa malinis nitong kwarto, ipinaalala sa kanya kung paano siya pinapagalitan ng kanilang ama dahil sa pag-iwan ng mga gamit nito kahit saan.
Tinanong ni Erita kung bakit siya naroon, at pabirong sinabi ni Banri na gusto lang niya itong bisitahin. Habang nakikipag-usap siya rito, tinignan niya ang paligid, pinagmamasdan ang laptop nito at tinanong kung mayroon ba itong mga video ng midnight session. Bago pa man siya mapigilan ni Erita, nasabi niya ang pamagat ng isa sa mga paborito nitong video, ang dalawang babae sa isang baso. Nahihiya, inagaw ni Erita ang laptop at tinanong kung paano niya nalaman ang password nito. Labis ang kanyang pagkagulat, nang ibunyag ni Banri na nakikita ang pamagat sa mga notification ng kanyang email. Natataranta, sinubukan ni Erita na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit tumawa lang si Banri, sinasabing natuwa siya na ang kanyang nakababatang kapatid ay isang lalaking interesado sa mga babae. At bigla, nang walang pag-aalinlangan, niyaya niya ito sa isang date. Kinabukasan, dinala ni Banri si Erita sa isang tindahan ng telepono, alam niyang matagal na itong naghahanap ng upgrade. Tunay na natuwa si Erita sa kanyang pagiging maalalahanin. Pero nagsimula na namang mangasar si Banri, iminungkahing pumunta sila sa isang hotel pagkatapos para magunat at magpapawis, na ikinainis niya. Pero umaasa siyang mangyayari ito sa kabilang buhay. Napaisip si Erita kung bakit niya siya niyaya sa isang date. At kahit alam niyang personalidad niya iyon, iba ang pakiramdam niya ngayon. Sa tindahan ng telepono, mabilis na pumili si Erita ng bagong telepono, at tinanong ni Banri kung bakit ang bilis niyang pumili ng telepono. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa disenyo ng kanyang telepono, at nagsimula si Banri ng isang talumpati tungkol sa kung paano ang pagpili ng telepono ay parang pagpili ng kapareha. At kung ang mga tampok ang pipiliin mo, mas mahalaga ang personalidad kaysa sa hitsura. Gayunpaman, ikinakatwiran niya na mahalaga rin ang hitsura. Para bang nakakainis na tao ang kanyang kapareha, kahit papaano ay gusto niyang magmukha itong si Gojo Saturday Uro sa halip na si Jago. Nang bumalik ang tindera dala ang telepono, napansin niya si Banri sa tabi ni Erita at inakala niyang mag-asawa sila, kaya inalok niya sila ng diskwento para sa mag-asawa. Sinubukan ni Erita na tumanggi, ngunit mapaglarong kumapit si Banri sa kanya at sinabing tatanggapin nila ang deal. Nang maramdaman ang asset nito na dumadampi sa kanyang likuran, mabilis na namula si Erita at iginiit na tumanggi sila. Habang paalis sila, nagtaka si Erita kung bakit biglang gustong makipag-date ni Banri. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makita ni Banri ang isang ice cream stand at kinaladkad siya palapit. Habang kumakain, binanggit niya ang kilalang-kilalang awayan ng ice cream ilang taon na ang nakalilipas, nang aksidenteng nakain ni Menami ang ice cream ni Kut Ono at ipinagtanggol siya ni Uka, na nagdulot ng magulong away ng magkapatid. Naalala rin niya kung paano si Kut Ono, na masyadong mahiyain para harapin ang sinuman, ay nagtatago sa aparador pagkatapos, na nagbigay sa kanya ng palayaw na diwata ng aparador. Tumawa si Banri hanggang sa ipinaalala sa kanya na dati siyang takot sa mga multo, na nagpagalit sa kanya upang tumahimik, sinabing hindi pa rin niya mawala sa isip si Balak pagkatapos mapanood ang Conjuring. Pagkatapos, tinanong siya ni Banri kung may bumabagabag sa kanya, na nangangako bilang kanyang nakatatandang kapatid na lagi siyang makakasama niya, ngunit tiniyak sa kanya na maayos ang lahat. Samantala, nakaupo si Kut Ono sa kanyang silid at nag-scroll sa mga larawan mula sa kanilang birthday trip. Medyo matagal ang tingin niya kay Erita bago siya nakatanggap ng notification sa group chat ng magkakapatid. Isang litrato na ipinadala ni Banri kasama si Erita sa kanilang ice cream date. Nakaramdam ng kaunting selos si Kut Ono ngunit pinigilan niya ang sarili, tahimik na sinesave ang litrato. Bumalik sa date, iminungkahi ni Banri na ituloy ang kanilang outing. Ngunit tumunog ang kanyang telepono na may mensahe na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Humingi siya ng paumanhin, sinabing kailangan niyang pumunta sa isang lugar kaagad. Bago umalis, sinabihan siya ni Erita na dapat siyang pumunta sa kanyang susunod na date kasama ang isang tunay na kasintahan. Namula siya ng husto, at sinabihan niya si Erita na huwag maging mayabang. Habang naglalakad siya palayo, huminto ang mga tao at nakatitig, nabighani sa kanyang kagandahan. Ngunit pagkatapos, tinawagan ni Banri si Menami at inamin na hindi niya nagawang magbukas si Erita tungkol sa nangyari kay Uka, kahit na pagkatapos ng kanilang buong date. Hindi pa rin makapaniwala, nag-text si Menami na malamang mali ang narinig niya sa pag-amin ni Uka, tungkol sa kung paano niya mahal si Erita, ngunit hindi sinasadyang naipadala ang mensahe sa group chat ng magkakapatid. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali,
Nataranta siya at binura ito, nagdasal na sana'y walang nakakita. Nang sandaling iyon, nagpakita si Uka, nagtatanong kung maaari na siyang gumamit ng paliguan sa susunod. Gamaan ang loob ni Menami na tila hindi nabasa ni Uka ang mensahe, at nerlax siya, hindi alam na nakita ito ni Kutono bago ito nawala. Ngayon, habang kumakabog ang kanyang puso, napagtanto ni Kutono ang katotohanan na mayroon siyang karibal sa pag-ibig. Pagkatapos, nagtipon sila para sa hapunan, at hindi maiwasang mapansin ni Erita kung gaano katahimik si Sia, na mukhang nababagabag at nawawala sa pag-iisip sa mga nakaraang araw. Pagkatapos, nakasalubong niya itong mag-isa sa pasilyo. Noong una, nagpa siya siyang huwag pansinin ito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Laking gulat niya, inamin ni Sia na gusto niyang maglaro ng twister, at mula nang magtanong ito, hinayla siya nito sa isang laro. Nalilito, kinwestiyon ni Erita ang kanyang biglaang interes, at casual na ipinaliwanag ni Sia na mula nang bumisita at umupo siya sa kanyang joystick, mayroon na siyang kakaibang iniisip tungkol sa kanya. Tinanong ni Erita kung paano niya nasabi iyon ng casual, at sinabi lang ni Sia na gusto niyang subukan ang sarili kung talagang gusto niya ito or hindi. Tumanggi si Erita noong una, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Sia na tinulungan siya nito noong pagsusulit niya, pumayag itong maglaro ng may pag-aalinlangan. Nang magsimula ang laro, sinubukan ni Erita na lumayo sa kanya hanggat maaari, determinadong iwasan ang anumang pagdikit sa kanyang makinis na balat. Ngunit hindi iyon nakatulong sa layunin ni Sia, kaya kusa siyang lumapit, umaasang sasabihin sa kanya ng kanyang sariling mga reaksyon sa katawan ang kailangan niyang malaman. Paikot-ikot, unti-unti siyang lumapit, at nang patuloy na pinapanatili ni Erita ang distansya sa kanya, pinalaki ni Sia ang kanyang posisyon. Pinahit niya ang kanyang sarili sa isang posisyon na magpapakilig sa karamihan ng mga lalaki sa unang tingin, at halos ganoon din ang gawin ni Erita. Kaya nagdeklara siya ng talo nang magsimulang manigas ang kanyang joystick, ngunit tumanggi si Sia na hayaan siyang huminto. Napilitang magpatuloy, sinubukan ni Erita na sundin ang utos ng spinner, inilagay ang kanyang paa sa blue sa ilalim mismo ni Sia, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya ang malambot nitong kurba. Nag-short circuit ang isip niya sa pagdikit, at si Sia, na walang pakialam, ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga hormone ng tao. Ipinaliwanag niya kung paano ang dopamine ay nagpapasigla ng tagumpay habang ang oxytocin ay nagpapasigla ng pagpapalagayang loob, at malakas na nagtaka kung kailan eksaktong lumilipat ang dopamine niya patungo sa oxytocin sa paligid niya. Bigla, gumawa si Sia ng isang partikular na matapang na pose, ang parehong ginawa ng iyong ina upang likhain ka, at sa isang sandali, hiniling ni Erita na sana siya na lang ang iyong ama. Ngunit nang malapit na siyang mabilawkan, nanghina ang mga kalamnan ni Sia at bumagsak ang babae sa ibabaw niya. Natigilan siya, nagulat nang maramdaman niya ang katawan ng kanyang kapatid na nakadikit sa kanyang katawan. Ngunit nakaramdam ng ginhawa si Sia, nagpasalamat sa kanya para sa laro, at ipinahayag na wala siyang nararamdamang romantiko or pagkasira, ibig sabihin ay maaari na siyang magpatuloy sa kanyang buhay gaya ng dati. Pagkatapos ay masayang umalis siya, naiwan si Erita na natataranta, nakatitig sa kisame, iniisip kung ano na ba ang nangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpakita si Uka matapos marinig ang kanyang mga anggol, at casual na niya itong hiniling na sumama sa kanya mamaya para sa isang sesyon ng paglalaro. Nalilito sa biglaang kahilingan nito, inakala ni Erita na gusto lang nitong tumambay kasama ito. Habang naglalaro sila, nagliyab ang pananabik ni Uka habang nanatiling kalmado si Erita. Habang naglalaro, sumandal siya sa binti nito nang hindi namamalayan, at kahit napansin ito ni Erita, ang kanyang maliwanag at inosenteng ngiti ay nagparamdam sa kanya na wala siyang iba kundi ang kanyang cute na nakababatang kapatid. Sa loob ng ilang sandali, nanalo si Uka ng ilang round, ngunit nang makapag-focus si Erita, tuluyan niya itong natalo, dinurog siya na parang isang baguhan. Dahil sa hiya sa kanyang mga pagkatalo, biglang tumayo si Uka at ipinulupot ang braso sa leeg nito, isang bagay na lagi niyang ginagawa. Nagpupumiglas si Erita, nagmamakaawa na tumigil na siya, nag-aalala hindi lamang sa pagkatalo sa laban kundi sa kung gaano kalapit ang katawan nito sa kanya. Nang sa wakas ay natauhan siya, ginamit niya ang kanyang lakas upang baligtarin ang paghawak at itinulak siya sa sahig na parang dinadala niya ito sa bayan. Humihingal, pinagalitan niya ito dahil sa paglampas sa inaasahan,
ngunit nang mapagtanto niya ang kanilang posisyon, lahat ay tumigil. Tinitigan siya ni Uka at tahimik na sinabing lumaki na siyang isang ganap na lalaki. Ang mga salita ay lubos siyang nabigla, ngunit bago pa siya makasagot, kumari pa siya palabas ng silid, nalilito at namumula ang mukha, naiwan siyang nalilito at natulala. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Kot Ono mula sa kabilang silid, na parang isang maliit na diwata sa aparador. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay sa paaralan na parang walang nangyari. Pagkatapos ng klase, tinawag ng kanilang ama si Erita para sa isang pribadong pag-uusap. Tinanong niya kung maayos ba ang pakikitungo ng magkakapatid sa kamakailang anunsyo ng pamilya, at tiniyak sa kanya ni Erita na mas naging bukas na sila simula noon. Laking gulat niya nang tanungin siya ng kanyang ama kung nakahanap na ba siya ng espesyal na makakasama sa hinaharap. Samantala, nanunood ang magkakapatid ng isang romantikong drama. Sa palabas, isang lalaki ang nag-propose sa isang tulay, at pinag-isipan ni Banri kung gaano karomantikong magtapat ng pag-ibig sa ilalim ng bukas na kalangitan, habang si Uka ay naiinis, na tinatawag itong magaspang at hindi kaakit-akit. Nang tanungin tungkol sa kanyang ideal na proposal, ipinahayag ni Uka na gusto niya ng isang mayaman at may kumpiyansang lalaki na mag-propose sa isang marangyang restoran na may singsing na milyon-milyon ang halaga. Napangisi si Sia, sinabihan siyang huminahon, at nang tanungin ng parehong tanong, sinabi niyang mas gusto niya ang isang taong matatag, isang taong alam na kung ilan ang magiging anak nila at kung saan sila titira. Prangkang pumagitna si Menami, na sinasabing ang tunay na mahalaga ay hindi ang lugar kundi ang taong nag-propose, at lahat ay sumang-ayon sa kanyang saloobin. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang mga silid, si Kot Ono ay naging hindi mapakali. Pagkatapos, mula sa kung saan, bigla siyang umamin na ikinagulat nilang lahat, na idineklara na umiibig siya kay Erita. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Banri, iniisip na parang kapatid ang sinasabi ni Kot Ono, ngunit iginiit ni Kot Ono na seryoso siya. Muli niyang ipinahayag ang kanyang pag-ibig ng malakas at malinaw, na sinasabing gusto niya itong pakasalan. Sa pagtingin sa kanyang mga kapatid na babae, idineklara niya silang lahat na kanyang mga karibal sa pag-ibig, nangakong hindi matatalo sa marami sa kanila kahit na sila ay kanyang mga kapatid. Pagbalik kay Erita, ipinagpatuloy ng kanyang ama ang kanilang pag-uusap, na ipinahayag ang kanyang pag-aalala na maaaring hindi kailanman makahanap ng asawa ang kanyang anak. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong ni Erita kung ano ang nagtulak sa kanyang ama na piliin ang kanilang ina. Nagbiro ang matanda tungkol dito, na sinasabing ang matamis na palayok ng pulot at gatas na aset ang nakaakit sa kanya, ngunit inamin niya ang katotohanan, na umibig siya sa nagniningning na kaluluwa nito. Nang tanungin ni Erita kung bakit isa lang ang litrato nila ni Erita, sumagot ang kanyang ama na ayaw ng mga tunay na magaganda na kunan ng litrato. Sinabi ni Erita sa kanyang ama na naiintindihan niya na ang pagbubunyag ng katotohanan ngayon ay may mga dahilan at nangako na bilang panganay na kapatid at tagapagmana ng pamilya, babantayan niya ang kanyang mga kapatid at sisiguraduhing mabubuhay silang lahat ng masaya. Mainit na ngumiti ang kanyang ama, wala nang sinabi pa habang palabas ng silid si Erita. Nang mag-isa na lamang, tinitigan ng matandang lalaki ang isang litrato ng kanyang yumaong asawa at marahang sinabi rito kung gaano siya ka-proud na inampon si Erita bilang kanyang anak. Kinabukasan, tumakbo ng maaga si Erita, iniisip pa rin ang kanyang pag-uusap sa kanyang ama noong nakaraang gabi. Samantala, sa loob ng bahay, hindi mapakali ang bawat isa sa mga kapatid, dahil ang biglaang pag-amin ni Kot Ono na gusto niyang pakasalan si Erita ay nagpayanag sa kanilang lahat. Nang lumabas si Menami para huminga ng malalim, nakatagpo niya si Erita, nakatatapos lang tumakbo. Ang alaala ng mga salita ni Kot Ono ay sumagi sa kanyang isipan, at agad siyang kumilos ng kakaiba sa paligid niya. Napansin ni Erita ang kakaibang kilos nito at tinanong kung ano ang problema, ngunit hindi ito pinansin ni Menami at tumakbo palayo, sinasabing kailangan pa nitong magsanay para sa Inter-High Tournament. Sa loob, sinasaway ni Banri ang aso ng pamilya dahil sa labis na pagkain at pagtangging mag-ehersisyo. Nagbabala siya na kung patuloy itong magtatamad, magiging mataba at walang silbi ito na parang mga manunood sa paaralan. Pagpasok ni Erita, sumali ito sa mock lecture, at sinigawan ang aso dahil sa pagtangging sumabay sa pagjogging at sa halip ay kumakain na parang matako na baboy. Nagbiro si Banri tungkol sa pagbawas ng pagkain ng aso, na agad na nagudyok sa aso na atakihin at kagatin si Erita bilang protesta.
Habang tumatakbo si Erita sa sakit, mag-aalmusal na siya, ipinaalala kay Banri na huli na siya sa kanyang meeting. Nang makita nila si Erita na nakahiga sa sahig, pareho silang natigilan, hindi alam kung ano ang gagawin sa kawawang lalaki. Kalaunan sa pagsasanay ng tennis, nahihirapan si Menami na manatiling nakapokus, ang kanyang isip ay bumalik sa pahayag ni Kot Ono. Gayunpaman, kahit na nalilibang, hinahangaan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan, naglalaro na parang si Alex Ayala, at tinanong siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan kung ano ang kanyang sikreto. Sa kabila ng pagiging maliit, sa halip na magbigay ng totoong sagot, si Menami ay nagbitaw ng isang bagay na walang katuturan tungkol sa mga leon at pusa, na lalo lamang nilang ikinalito. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang senior ngayon at bigla siyang hinamon sa isang mabilis na laban, na tumaya ng inumin sa linya. Ang laban ay nauwi sa isang tunggalian ng bilis at reflexes, na siyang panalo ni Menami. Habang nagpapahinga sila, inamin nila ngayon na ang paparating na Inter-High ang magiging huling torneo niya, ngunit sinabi niya na hindi siya nalulungkot dahil alam niyang ligtas ang kinabukasan ng koponan kasama si Menami bilang pinuno. Ngayon ay ginuganita niya ang kanyang unang impresyon kay Menami, kung paano siya noong una ay tila isang arrogant na prodigy, ngunit sinabi niya na kalaunan ay nakita niya kung gaano talaga nagsumikap si Menami. Hiniling niya na sana ay makamit nilang dalawa ang kanilang mga pangarap, at ang kanyang mga salita ay tumama ng husto kay Menami. Sinusubukang itago ang kanyang pagkataranta, tinutokso ngayon ni Menami na masyadong madrama, na nag-udyok sa isang senior na humanin siya sa isang rematch. Kalaunan pagkatapos ng pagsasanay, nalaman ni Menami mula sa mga chismis na hindi nakakuha ng anumang scholarship sa tennis si Nao at kinailangan niyang huminto sa tennis para sa isang full-time na trabaho. Naalala kung paano siya mainit na tinanggap ni Nao sa koponan ilang taon na ang nakalilipas, napagpasyahan ni Menami na ang kanyang layunin ngayon ay ipadala ang kanyang senior na may gintong medalya sa Inter-High Tournament. Pag-uwi, natagpuan ng katulong si Erita at may binanggit tungkol kay Menami. Dahil sa kuryusidad, pumunta siya sa gym at nakita ang kanyang pagsasanay. Nang lumapit siya, natigilan si Menami, nagulat sa biglaang pagdating nito. Walang babala, inanunsyo ni Erita na siya ang papalit bilang kanyang tagapagsanay. Tumutol siya, sinabing hindi niya kailangan, ngunit ipinahayag niya na alam niyang nasugatan siya matapos makita ng katulong na nababalutan ang kanyang bukong-bukong. Iginiit ni Erita na tutulungan niya siya hanggang sa gumaling ito. Sa ibang lugar, nakaupo si Uka sa kanyang silid at hindi maalis sa isip ang mga sinabi ni Kot Ono. Habang may bahagi sa kanya na gustong maniwala na nagbibiro si Kot Ono, binalaan silang lahat ni Sia na dahil hindi na sila magkadugo, ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig ay maaaring seryoso, at ang ideyang iyon ay gumugulo sa kanyang isipan. Pagbalik sa gym, tinulungan ni Erita si Menami sa kanyang pag-uunat, at ang gawain ay nagpaalala sa mga alaala ng kanilang pagsasanay noong bata pa sila. Ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang mapansin kung gaano siya lumaki mula sa kanyang matipunong pangangatawan at makinis na balat. Mabilis niyang nilinis ang kanyang mga iniisip at tinanong kung sinabi na ba niya sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang tungkol sa pinsala. Inamin ni Menami na hindi pa niya ginagawa, at malumanay siyang pinagalitan ni Erita. Ngunit iginiit ni Menami na gusto niyang manalo ng Inter-High, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa isang taong mahalaga. Nang matapos siyang mag-stretching, binaligtad niya ang sesyon at tinulungan itong mag-stretch. Habang nakasandal siya sa likod nito, naramdaman ni Erita ang malambot nitong aset sa likod nito, at habang siya ay natataranta, si Menami ay hindi, at napagtanto niya na hindi nito alam. Kalaunan, pagkalabas ng gym, nakasalubong ni Erita si Kot Ono sa pasilyo. Natigilan siya, halatang kinakabahan, dahil ito ang unang pagkakataon na sila lang dalawa simula noong mainit at maanghang na engkwentro sa banyo. Tinanong niya kung kasama lang ba niya si Menami at kung may sinabi ba siyang kakaiba, nag-aalala na baka sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ang tungkol sa kanyang pag-amin. Kinumpirma ni Erita na kasama niya si Menami ngunit sinabi niyang hindi siya kumilos ng kakaiba. Nang tanungin niya kung may alam si Kot Ono, natarante siya at tumakas papunta sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkumpetensya si Menami sa Inter-High Semifinals. Sa kabila ng kanyang pinsala, nilabanan niya ang sakit at pinangunahan ang kanyang koponan sa tagumpay, na nakakuha ng pwesto sa finals. Sa labas ng boss, hinihikayat siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan,
ngunit habang paakyat si Menami sa bus, nanghina ang kanyang bukong-bukong at ngayon ay agad na napansin ito. Pagkalipas ng ilang sandali sa bahay, ipinagpatuloy niya ang pagtulong kay Menami sa kanyang mga rehab stretching, at ipinaalam sa kanya ni Menami na pagkatapos aminin ang tungkol sa kanyang pinsala, inatasan siya ng kanyang coach ng isang pribadong tagapagsanay kaya hindi na niya kailangang magpatuloy. Nang mapagtanto na matatapos na ang kanyang oras bilang kanyang assistant, itinago ni Erita ang kanyang pagkadismaya, at taos-pusong nagpasalamat si Menami sa kanyang suporta. Kalaunan sa kanyang silid, tahimik na iniligpit ni Erita ang lahat ng kanyang mga libro sa pagsasanay. Kinabukasan, pumasok si Erita sa kusina pagkatapos ng pag-eehersisyo at nakatagpo si Banri, na nasisiyahan sa kanyang almusal. Pinagalitan niya ito dahil sa pagkain lamang ng cereal, ngunit tinukso siya nito, sinasabing kung tumaba siya ng sobra, kailangan siyang tulungan ni Erita na sunugin ang kanyang mga calorie upang makapag-ehersisyo, na ikinagulat niya. Tinanong ni Erita kung kumain na ba si Menami, alam niyang inter-high final, pero sabi ni Banri hindi niya ito nakita buong umaga. Biglang pumasok si Sia na may parehong tanong, na ikinagulat nilang dalawa. Ilang sandali pa, nagtipo ng iba pang magkakapatid, nagtataka kung nasaan kaya si Menami. Pagkatapos ay itinuro ni Shion na nasa bahay pa rin ang sapatos pang tennis ni Menami, ibig sabihin ay wala si Menami sa kanyang koponan sa torneo at nawawala siya. Hinalughog nila ang kwarto ni Menami sa takot, at wala na siya. Ngunit nang magsimulang mag-alala, biglang pumasok si Menami ng casual, na ipinaliwanag na pumunta siya sa convenience store. Nang tanungin nila siya tungkol sa kanyang interfinal, hindi sila pinansin ni Menami, sinabing kontrolado na niya ang lahat. Humingi sila ng sagot sa kanyang kakambal na si Shion, pero umiling ito, dahil wala siyang alam sa nangyayari. Hindi mapakali si Erita at tumungo sa kanyang kwarto, umaasang makikita siyang umiiyak, ngunit sa halip ay sinalubong siya ng tanawin ni Menami na masayang kumakain ng walang pakialam sa mundo. Habang kumakagat na parang isang malaking chubby, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala para sa kanya, ngunit isiniwalat ni Menami na natuklasan ng kanyang coach ang kanyang pinsala, kaya tinanggal siya sa kanyang sariling koponan upang protektahan ang kanyang kinabukasan bilang isang manlalaro ng tennis. Tahimik na tinanong ni Erita kung ayos lang ba sa kanya na sumuko, lalo na para sa kapakanan ng taong gusto niyang manalo. Hindi siya pinansin ni Menami, iginiit na wala siyang pagpipilian, ngunit nang palabas si Erita ng kwarto, lumingon siya at nakita ang isang bahagyang ngiti sa mukha nito. Sa labas, pinigilan siya ni Shion at inamin ang isang bagay na hindi niya sinabi kahit kanino, na kaninang umaga, nakita niya si Menami na umiiyak mag-isa sa labas, nagtatago mula sa lahat. Hindi niya ito nilapitan, alam niyang ayaw nitong mag-alala ang iba, ngunit ito ay gumugulo sa kanyang kalooban. Nang marinig iyon, padabog na bumalik si Erita sa kwarto ni Menami, hinawakan ang kamay niya, at kinaladkad palabas, kung saan nakita niya si Uka at ang iba pa na naghihintay, at lahat sila ay gustong suportahan si Menami sa kanyang huling laban. Habang nasa daan, habang nag-aalala ang lahat na mahuli, natahimik si Menami, paulit-ulit na iniisip ang masakit na sandali na tinanggal siya sa koponan. Ngayon ay sinabi niya sa coach ang tungkol sa kanyang pinsala dahil sa pag-aalala, at nang magmakaawa si Menami na maglaro, niyakap siya ngayon, nagpapasalamat ngunit iginiit na hindi niya dapat isugal ang kanyang kinabukasan. Sa katahimikan na pinagmamasdan siya, sa wakas ay sinabi ni Erita na hindi niya alam kung tama ang desisyon ng coach, ngunit kung may mangyaring mali, gusto niyang sumuko si Menami. Dagdag pa niya na ayaw niyang magsinungaling muli ito sa kanila or sa kanyang sarili. Samantala, natalo ang koponan ni Menami sa doubles match, naiwan na lamang ang singles round upang mag-uwi ng ginto para sa huling paligsahan ngayon. Sa kotse, napigilan ng trapiko ang kanilang pag-usad, at lahat sila ay nataranta. Mabilis silang nag-isip, nakakita sila ng mga paupahang bisikleta sa malapit, at mabilis na binanggit ni Sia na mayroon siyang app para upahan ang mga ito. At walang pag-aalinlangan, hinayla ni Erita si Menami papunta sa isa. Iniabot niya ang kanyang gamit pang tennis at hinahangad ang kanyang swerte habang mabilis silang umaalis. Habang nagpepedal sila sa lungsod, pinilit ni Erita ang kanyang sarili hanggang sa limitasyon, basang-basa ng pawis at hingal na hingal. Pagkatapos, nagpakita ang alaala ng araw ng ina sa malayo. Noong hiniling sa kanila ng kanilang paaralan na sumulat ng mga liham para sa kanilang mga ina,
Habang nahihirapan ang iba, sumulat si Menami ng isa para sa kanilang yumaong ina, na nagsasabi kung paano sila naging mas malapit sa kanyang mga kapatid habang wala siya. Naalala ni Erita ang isinulat niya na pinahahalagahan niya ang lakas ni Menami at kung paano ito laging nakangiti, kahit na mahirap ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa kanya na kahit na maaaring hindi siya isang likas na henyo, isa siyang walang humpay na manggagawa na may positibong puso, at ipinagdarasal niya na gagantimpalaan siya para doon balang araw. Samantala, sa torneo, nanalo si Nao sa kanyang singles match, naiwan ang kapalit ni Menami na tapusin ang trabaho. Ngunit bago pa man magsimula, dumating sina Erita at Menami na hingal mula sa mahabang biyahe. Walang pag-aalinlangan, lumuhad si Erita at nagmakaawa sa coach na hayaang maglaro si Menami, sinasabing ang laban na ito ay kasing halaga sa kanya ng kanyang kinabukasan. Matapos ang isang nakakapagod na katahimikan, si Nao ay nagsalita bilang suporta, at sa wakas ay sumang-ayon ang coach. Pagkatapos ay nagsimula ang finals. Nang magsimulang manig ang kaba kay Menami, ang hiyawan ng kanyang pamilya mula sa mga stand ay nagpasigla sa kanya. Siya ang unang tumanggap at nakakuha ng unang puntos, ngunit ang susunod na serve mula sa kanyang kalaban ay matindi, na napilitan si Menami na itulak ang kanyang nasugatang bukong-bukong hanggang sa limitasyon nito. Pagkatapos ay nanalo siya ng isa pang puntos, ngunit ang sakit ay tumagos sa kanyang binti. Ang laban ay naging isang malupit na pakikibaka, at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, natalo ang koponan ni Menami. Tumulo ang mga luha sa paligid niya habang umiiyak ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa pagkatalo. Habang pinipilit ni Menami na ngumiti, humingi siya ng tawad at sinabihan pa si Nao na sampalin siya pagkatapos ng lahat ng kanyang pag-uusap tungkol sa pagkapanalo. Sa halip, yumuko ng malalim si Nao, nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanila na makamit ang kanilang pangarap na makarating sa finals. Nagdasal siya na hindi maapektuhan ang kinabukasan ni Menami ng pinsalang ito, at pinigilan ni Menami ang kanyang mga luha. Pagkatapos, hinintay ng magkakapatid ang pag-uwi ni Menami, ngunit alam nilang nag-iisa siya sa isang lugar matapos ang kanyang pagkatalo. Natagpuan siya ni Erita na nakaupo sa isang bangko, nakayuko ang mga balikat, at nang makita niya ito, nagalit si Menami, tinawag ang kanyang sarili na isang bigo at sinabing napahiya niya ang lahat. Sinabi niya na kahit na natalo, nagpasalamat ang kanyang koponan, at lalo lamang siyang pinalala nito. Nagpasalamat siya kay Erita at sa iba pa sa pagdadala sa kanya, sinabing handa na siyang magpatuloy, ngunit lumapit si Erita at niyakap siya. Pagkatapos ay hiniling niya na itigil na niya ang pagsisinungaling sa kanyang sarili, lalo na kapag nasa bisig siya ng kanyang kapatid. Nanginag si Menami at nagsimulang magtanong ng desperado kung ano ang dapat niyang gawin upang maging sapat na mabuti, upang maging pinakamahusay, at hindi na muling matalo, na isang karanasang kinasusuklaman niya. Mas mahigpit siyang niyakap ni Erita at sinabi sa kanya na sa paglipas ng panahon ay magiging malakas siya. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng pagkatalo, at nanatili si Menami sa pag-iisip. Binabalikan ang sandaling ipinaglaban siya ni Erita at niyakap siya ng mahigpit pagkatapos ng laban, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa mga paraang hindi niya lubos na maintindihan. Samantala, si Uka ay nasa gitna ng isang pagtatalo sa lahat, masigasig na iginiit na ang isa sa mga puntos ni Menami sa finals ay hindi patas na kinuha at maaaring iba ang naging resulta ng buong laban kung hindi dahil sa pagkakamaling iyon. Humingi siya ng opinyon kay Erita. Ngunit sumagot lamang ito na ang pinakamahalaga ay umalis si Menami nang walang pagsisisi. Habang palabas si Menami at naririnig ang ingay, iniwasan niyang salubungin ang mga mata ni Erita. Agad na tinanong ni Uka ang kanyang mga saloobin tungkol sa pandaraya na laban sa tennis, ngunit sinabi ni Menami na wala na siyang pakialam sa mga resulta at nakahinga na lang siya ng maluwag na hindi niya pinalala ang kanyang pinsala. Naupo sa tapat ni Erita. Nakinig si Menami habang binibigyan siya nito ng payo kung paano pangalagaan ang kanyang bukong-bukong, tahimik na sumasagot ng hindi lumilingon upang harapin ito. Hindi pa rin tinatanggap ang pagkatalo, kumuha si Uka ng bola ng tennis at inanunsyo na patutunayan niya kung paano dapat nanalo si Menami. Iwinagayway niya ito ng dramatiko, hindi alam na pinapanood pala ng aso ng pamilya, kumakawi ang buntot, sa pag-aakalang oras na ng paglalaro. Sa kanyang pagkadismaya, nadulas ang bola mula sa kanyang kamay at lumipad diretso patungo kay Menami. Tumalon ang aso,
Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, sumugod si Erita at nasalo ang bola sa ere upang iligtas siya. Ang ginawa niya ay nagdulot ng mabilis na tibok ng puso ni Menami habang pinagalitan ni Erita si Uka dahil sa kanyang kapabayaan at lumingon upang tingnan si Menami, tumango lamang sa kanyang mga salita, iniisip kung ano ang magagawa ng kanyang dila. Sa sandaling iyon, naalala ni Menami kung paano inamin ni Uka at Kotono ang kanilang pag-ibig kay Erita at nagsimulang magtaka kung ang kakaibang init na kumakalat sa kanyang katawan ay ang parehong pakiramdam na naranasan ng kanyang mga kapatid. Nang gabing iyon, nakaupo si Kotono ng mag-isa, nawawala sa pag-iisip tungkol sa kanyang pag-amin kay Erita. Bigla, kumatok si Uka sa kanyang pinto, nagtanong kung maaari silang mag-usap. Pumasok siya sa loob, pinuri kung gaano kaganda ang hitsura ng silid ni Kotono at kung paano ito perpektong tumutugma sa kanyang estetika. Dahil hindi interesado sa anumang maliit na usapan, pinutol siya ni Kotono at tinanong kung ano talaga ang kanyang pinuntahan. Huminga ng malalim si Uka at binanggit ang pag-amin ni Kotono, nag-alok na makinig kung kailangan niya ng makakausap. Ngunit sa halip na magbukas ng isip, binaligtad ni Kotono ang sitwasyon at sinabing alam na niya na umamin din si Uka kay Erita noong sila ay naglalakbay at nakita niya silang halos magsuka sa sahig sa game room. Napagtanto ni Uka na ang kanyang mga ginawa ang nagtulak kay Kotono na aminin ang sarili niyang nararamdaman sa publiko, at mabilis niyang ipinaliwanag na hindi naunawaan ni Kotono ang lahat. Nilinaw ni Uka na nang sabihin niyang mahal niya si Erita, ito ay mula sa pananaw ng isang dating kakambal at walang kakaibang nangyari sa game room. Lumapit si Kotono, bahagyang lumalapit ang mukha niya kay Uka, at direktang tinanong kung hindi ba talaga niya mahal si Erita ng ganoon. Nang tiyakin ni Uka na hindi niya mahal, nakahinga ng maluwag si Kotono, at humingi ng tawad sa pagpapadalos-dalos sa mga konklusyon. Ngunit habang palabas si Uka, nalaman niyang iniisip pa rin niya si Erita, na may pagkirot sa kanyang puso. Kalaunan, biglang pumasok si Banri sa sala na may takot, at nagmakaawa sa kahit sino sa kanyang mga kapatid na samahan siya sa kanyang paaralan ng nursing para sa isang bagay na mahalaga. Nang walang nagboluntaryong tumulong sa kanya, bumaling siya sa kanyang maaasahang kapatid na si Erita. Pumasok ang dalawa sa paaralan pagkatapos ng oras ng trabaho, at inamin ni Banri na takot siyang pumunta ng mag-isa dahil takot siya sa mga multo. Tinukso siya ni Erita, itinuro kung paano ang madilim na pasilyo at malangit-ngit na sahig ay talagang parang isang eksena mula sa isang horror movie, at kumapit si Banri sa kanya, nanginginig, at nagmamakaawa na tumigil na siya. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Erita kung bakit niya pinili ang paaralan ng nursing, ngunit hindi sumagot si Banri. Bigla, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa pasilyo, at tumalon si Banri, mahigpit na yumakap sa braso ni Erita. Sinabi niya sa kanya na hangin lang ang kamakalabog sa mga bintana, ngunit habang idinidiin siya ng matamis at masiglang aset nito, naramdaman niya ang pagtigas ng kanyang katawan. Sinubukan niyang kumawala, ngunit lalo lamang kumapit si Banri, kaya bamaantong hininga siya at kinaladkad siya hanggang sa bigla siyang hinayla palapit at tinakpan ang bibig, binulungan siyang tumahimik habang dumaan ang isang gwardya. Pagkatapos ay may nagalaw si Banri, at napagtanto ni Erita sa takot na ang mga kamay nito ay nakadikit sa kanyang malusog na aset. Agad siyang bumitaw, natataranta, habang ang mga alaala ng kanilang mga masasayang sandali noon ay mabilis na bumabalik. Ngunit ngayon ay hindi niya maaaring balewalain kung gaano kakapal at kalambot ang pakiramdam ng babae. Pagkatapos ay sa wakas ay nakarating sila sa club room ni Banri kung saan kinuha niya ang bagay na nakalimutan niya, isang set ng mga gawang kamay na manika na pinagtatrabahuhan niya. Nagtanong si Erita tungkol sa mga ito, at ipinaliwanag ni Banri na noong una siyang pumasok sa nursing school, bumisita siya sa isang ospital kung saan ang mga bata ay pangmatagalang pasyente. Ang ilan ay masayahin habang ang iba ay tahimik na nakaupo. Nakita niya kung paano pinasigla ng mga estudyanteng voluntaryo ang kanilang espiritu at nagpas siyang sumama sa kanila, na lumilikha ng mga manika upang walang batang lalabas ng ospital na walang dala. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang tunay na dahilan sa pagiging isang nurse. Noong mga nakaraang taon, noong binibisita nila ang kanilang may sakit na ina, palaging umiiyak si Banri kapag oras na para umalis. Isang araw, inaliw siya ng isang mabait na nurse sa gitna ng kanyang kalungkutan, at mula sa sandaling iyon, alam ni Banri na gusto niyang magdala ng parehong init sa iba. Habang pauwi,
Inamin ni Banri na nahihiya siyang sabihin sa iba pang miyembro ng pamilya kung bakit siya naging nurse, at bilang pasasalamat sa pagsama sa kanya, pabiro niyang sinabi kay Erita na tiyak na nasiyahan ito sa paghawak ng kanyang mga asset kanina. Napahiya, hindi nagsalita si Erita at nagsimulang maglakad ng mas mabilis, naiwan siyang humahabol sa kanya dahil sa takot. Kinabukasan, natapos ni Banri ang mga manika at ibinigay ang mga ito sa mga batang na ospital. Kumuha siya ng litrato at ipinadala ito kay Erita, nagpapasalamat sa tulong nito. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap ni Uka at ng kanyang mga kaklase ang kanilang mga resulta ng mock exam. Nang tanungin kung anong grado ang nakuha niya, casual na sinabi ni Uka na nakuha niya ang kanyang karaniwang marka. Pinag-usapan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pagiging kahanga-hanga at kung paano siya nakatadhana na maging susunod na pangulo ng Student Council, ngunit sa totoo lang, ang kanyang papel ay mababasa bilang kanyang grado. Nang katapusan ng linggong iyon, madaling araw, naghanda si Uka para umalis, ngunit nakita siya ni Erita at tinanong kung saan siya pupunta. Nang sabihin niya ang Namanashi, mukhang nalilito ito, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa at umalis na. Nagtaka si Erita kung bakit siya pupunta roon dahil wala silang mga kamag-anak sa malapit, ngunit inakala niyang kailangan lang niya ng oras para mapag-isa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Inaasahan niyang babalik ito sa susunod na araw ng pasukan, ngunit pagdating ng Lunes, hindi pa bumabalik si Uka. Pagkatapos, habang papunta sa paaralan, nagtipon-tipon ang mga babae gaya ng dati, ngunit ang pagkawala ni Uka ay nagparamdam sa lahat na kakaiba at hindi kompleto, at bawat isa sa kanila ay naramdaman ang kakulangan na iniwan niya. Nag-aalala rin si Erita, lalo na nang tanungin siya ng mga kaibigan ni Uka sa paaralan kung nasaan siya dahil hindi pa siya lumiban kahit isang araw sa kanyang buhay. Ang masasabi lang niya sa kanila ay malapit nang bumalik si Uka, ngunit nananatili pa rin sa kanyang isipan ang mga bagay na maaaring gawin nito para hindi siya makapasok ng 3 buong araw. Nang gabing iyon, hindi pa rin umuuwi si Uka, at naging malinaw na mawawala na naman siya sa paaralan. Lalong nabalisa ang magkakapatid, napagtanto kung gaano kalala ang magiging epekto nito sa kanyang reputasyon kung sakaling kumalat ang balitang tumakas siya. Bigla, sumugod si Banri dala ang kanyang telepono, ipinaalala sa lahat na minsang nawala ni Uka ang telepono niya at naipit ito sa isang tracker. Nang buksan ni Banri ang app, napanganga ang lahat ng ipakita ng tracker ang lokasyon ni Uka sa Mount Fuji. Nataranta ang mga babae, iniisip ang pinakamasamang mangyayari, ngunit sinubukan ni Shiyun na pakalmeyan ang kanilang mga kaba. Samantala, dahan-daang umakyat si Uka patungo sa tuktok ng Mount Fuji. Nag-iisa, nakarating siya sa tuktok at nagpas siyang magpalipis ng isang gabi. Sinabi ng may-ari ng bahay tuluyan na hindi pangkaraniwan para sa isang bisita na magtagal ng ganoon katagal, at sinagot lang ni Uka na may kailangan pa siyang makita. Pag-uwi, sa wakas ay nagpa siya si Erita na hindi siya maaaring umupo at maghintay lamang. Nagprotesta si Banri, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, ngunit sinabi sa kanya ni Sia na lubos siyang nagtitiwala sa kanya na hanapin si Uka at ibalik siya. Determinado, sumakay si Erita ng express train patungong Mount Fuji. Pagdating niya, kinontak niya si Banri para sa mga update. Sinabi niya sa kanya na ipinapakita ng tracker ni Uka na nasa mas mataas na lugar siya, kaya ipinapalagay ni Erita na dapat ay nanunuluyan siya sa isa sa mga tuluyan sa bundok. Sinimulan niya ang kanyang pag-akyat, hawak ang flashlight, hindi nababahala sa dilim at lamig. Ang pag-iisip na si Uka ay tatahakin ang trail na ito ng mag-isa ay nagbigay sa kanya ng tahimik na pagkamangha, at medyo nakikita niya kung bakit siya tumakas dito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagka-uwi, parehong gising sina Menami at Kot Ono, labis na nag-aalala para makatulog. Nang bamulong si Kot Ono na mas nag-aalala siya para kay Erita, nanigas si Menami at tiniyak sa kanya na magiging maayos din siya, kahit na sinusubukan din niyang kumbensihin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na paglalakad, sa wakas ay natagpuan ni Erita si Uka sa tuluyan, at nagulat siya nang makita siya roon. Nang tanungin niya kung bakit siya naroon, sinabi ni Erita na naroon siya para sa kanya, na nagpamula sa kanya. Nagpabuk siya ng kwarto para sa gabi, at ang may-ari ng bahay tuluyan, na kinilala silang magkapatid, ay pinagsama sila sa iisang kwarto. Nag-text si Erita sa pamilya, ipinaalam sa kanila na ligtas si Uka, at ang grupo sa bahay ay nakahinga ng maluwag. Sa loob ng kwarto,
Napuno ng katahimikan ang hangin habang pareho nilang napagtanto kung gaano ka-awkward ang matulog ng magkatabi. Binalaan ni Uka si Erita na huwag tumingin habang nagpapalit siya, dahil ayaw niyang makita nito ang panaderia na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket, at mabilis na tumalikod si Erita. Namumula ang mukha habang ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga iniisip na agad niyang pinagsisisihan, nagtataka kung bakit bigla siyang nakita ng iba kahit na lumaki silang magkasama bilang magkapatid. Nang matapos siya, humiga silang dalawa, at matatag na sinabi ni Erita na uuwi sila sa umaga. Ngunit tahimik na sinabi ni Uka na hindi pa siya aalis. Nang tanungin niya kung bakit siya pumunta sa Mount Fuji, iniwasan niya ang tanong at sa halip ay tinanong kung nag-aalala ang iba, at sinabi ni Erita na lahat sila ay nag-aalala. Pagkatapos ay binanggit ni Uka ang isang bagay na nakalimutan niya tungkol sa Mount Fuji, na ang lugar kung saan unang nagkita ang kanilang mga magulang. Nagkasakit ang kanilang ina malapit sa tuktok, at ang kanilang ama, na isang estranghero noon, ang nagbuhat sa kanya pababa. Naniniwala si Uka na sila ay nakatadhana, dahil iniisip niya na ang bawat isa ay may nakatakdang makilala. Nabigla, tinanong ni Erita kung naniniwala ba talaga siya roon. Lumingon si Uka sa kanya at malakas na nagtaka kung maaaring umiral ang gayong tadhana sa loob ng kanilang sariling pamilya. Mabilis na tumanggi si Erita, ngunit ipinaalala sa kanya ni Uka na ang nararamdaman ni Kut Ono para sa kanya ay nagpapatunay na maaaring mangyari ito. Muli niya itong itinanggi, tinanong kung iyon ba ang bumabagabag sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. At nang tumingin siya, natutulog na ang babae. Habang pinapanood siyang humihinga ng tahimik, naramdaman ni Erita na may nagbago sa loob niya, dahil ang mapagmataas at may kumpiyansang si Uka ay mukhang marupok na ngayon, isang babaeng nag-iisang nagdadala ng napakaraming bagay. Dahan-dahan niyang hinayla ang kumot hanggang sa baba nito at humiga sa tabi nito, pagod ngunit payapa, dahil alam niyang natagpuan na niya ito. Pagsapit ng umaga, nagising si Erita at nakitang walang laman ang kama at wala na si Uka. Mayroon lamang isang sulat sa kanyang unan na nagsasabing nauna na siyang umuwi, ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Tinawagan niya si Banri, na tiningnan ang tracker at sinabing nasa bundok pa rin si Uka. Nang marinig iyon, nagmamadaling lumabas si Erita at nagsimulang umakyat muli. Samantala, muling umakyat si Uka patungo sa tuktok. Nang marating niya ang tuktok, nakatayo siyang mag-isa, napapaligiran ng hamog. Nakilala siya ng ilang umaakyat mula kahapon at bamulong, nagtataka kung bakit siya bumalik. Lumapot ang hamog at nadismaya si Uka nang hindi magpakita ang kanyang kupas na pagkikita. Gumapang ang kanyang pagdududa at nagsimula siyang bumaba, iniisip kung may kahulugan ba ang buong paglalakbay na ito. Umakyat si Erita ng mas mataas, umaasang makakasalubong niya ito sa daan, ngunit hindi nila namamalayan ang isa't isa. Sa pag-aakalang nakababa na ito, bumalik siya sa lodge, ngunit nadulas si Uka. Pinalabo ng hamog ang kanyang paningin at nawalan siya ng paninindigan. Natamba siya sa isang matarik na dalisdis, bumangga sa isang nakatagong hukay kung saan walang makakarinig sa kanya. Sumakit ang kanyang binti at napagtanto niyang malubha ang kanyang sugat. Sumigaw siya ng tulong, ngunit nawala ang kanyang boses sa malamig na hangin at napagtanto niyang nasugatan siya ng husto. Sa lodge, sinabi ng innkeeper kay Erita na hindi na bumalik si Uka at ang kanyang bagahe ay nasa kwarto pa rin. Habang pauwi, nataranta si Banri nang biglang naputol ang signal ng tracker. Nakahiga sa nagyayelong hamog, nawala ang mga iniisip ni Uka at kumislap ang kanyang liwanag sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mabait na ngiti ng kanyang ama habang ibinibigay nito sa kanya ang mga hikaw ng kanilang ina. Tinanong niya kung paano sila nagkakilala at ikinwento nito sa kanya ang kwento ng Mount Fuji, ang lugar kung saan sila pinagtagpo ng tadhana. Sinabi niya sa kanya na balang araw ay mahahanap din niya ang kanyang prinsipe. Kumurap si Uka at napagtanto na malamang ay hinimatay siya. Buhay pa siya, ngunit halos wala na ang kanyang lakas. Naghalo ang luha sa malamig na hamog habang binubulong niya na lalo lamang siyang nagdulot ng problema sa kanyang pamilya. Natanggal ang isa sa kanyang mga hikaw mula sa kanyang kamay at nahulog sa hamog. Dahil sa desperasyon, gumapang siya habol dito hanggang sa makita niya ang isang mahinang liwanag na tumatalbog sa ibabaw nito. Tumangala siya at naroon siya, ang kanyang prinsipe na may hawak na flashlight. Sandaling tila tahimik ang lahat, ang eksena ay sumasalamin sa kwentong minsang ikinwento sa kanya ng kanilang ama, isang prinsipe na nagligtas ng isang prinsesa sa pinakamataas na bundok ng Japan.
Ilang taon na ang nakalilipas, tuwing nararamdaman ni Uka na kailangan niyang maglabas ng sama ng loob or ibahagi ang kanyang mga alalahanin, palagi siyang bumabeleng sa kanyang ama. Matiyagang nakikinig ito, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, na nagpaparamdam sa kanya na ligtas at naiintindihan. Ngunit kamakailan lamang, nagbago ang lahat. Kahit na tinatanong siya ng kanyang ama kung kumusta na ang kanyang nararamdaman, hindi siya pinapansin ni Uka, hindi na siya makapagsalita tulad ng dati. Pagbalik sa Mount Fuji, agad na nakita ni Erita ang pinsala sa kanyang binti. Walang pag-aalinlangan, sinabihan niya itong sumakay sa kanyang likod upang mabuhat niya ito. Sinubukan ni Uka na magpanggap na matapang, iginiit na kaya niyang maglakad ng mag-isa, ngunit pinutol niya ang sasabihin, sinabihan siyang putulin ito at ipinatong ang mabigat na aset sa likod ng lalaki. Samantala, pag-uwi, ang iba pang magkakapatid ay balisa, walang kamalay-malay sa nangyayari sa bundok. Kinansela pa nga ng kanilang ama ang kanyang mga maiteng, nagmamadaling bumalik dahil sa pag-aalala para sa kanyang mga anak. Nagpupumiglas si Erita sa ulan, binubuhat si Uka sa daan patungo sa lodge. Mas mabigat ang bawat hakbang kaysa noong una, dahil pareho silang binabasa ng malakas na ulan. Pagkatapos, inamin ni Uka na ang dahilan ng pagpunta niya sa bundok ay dahil sa napanood niya ang isang video na nagsasabing ang pagdadala ng mahahalagang gamit ng isang yumaong tao sa tuktok ng bundok ay maaaring magbigay ng huling pagkakataon para sa kanila. Ngayon, basang-basa at pagod, napagtanto niyang wala itong silbi, dahil hindi siya tunay na anak ng kanyang ina, at sa mundong ito ay wala siyang tunay na pamilya. Tumulo ang mga luha niya habang inaamin niya kung paano niya hindi na makakausap ang kanyang ama tulad ng dati, kung paano nagbago ang lahat, kahit na iginiit ng lahat na hindi. Bumababa ang kanyang mga marka, nalilito ang kanyang isipan, at pakiramdam niya ay nawawala siya, nararamdaman ang kanyang kawalan ng pag-asa na parang sarili niya ito. Sinabi ni Erita kay Uka na anuman ang mangyari, kakambal pa rin niya ito, at kaya niya ito natagpuan, kahit na hindi sila perpektong pamilya. Ipinangako niya kay Uka na lagi siyang nandyan, ang kanyang balikat ay laging handang masandalan niya. Natigilan si Uka, hinayaan ang mga luhang pamatak sa kanyang balikat habang nagsasalita ng mga salitang nagbibigay ng kapanatagan. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay tuluyan at bumaba sa bundok, kung saan naghihintay sina Banri at ang iba pa. At nang makita ni Banri ang pinsala ni Uka, agad na gumana ang kanyang mother mode. Ipinaliwanag ng magkapatid na iginiit ni Menami na habulin sila, at nagpasalamat si Erita para dito, dahilan para bahagyang mamula si Menami. Sa biyahe pa uwi, tinanong nila si Uka kung bakit siya umakyat papuntang Mount Fuji. Iniwasan niya ang katotohanan, sinabi lang na gusto niyang makita kung saan nagkita ang kanilang mga magulang. Tinanggap nila ang kanyang sagot ng may kabaitan, kahit na nakaramdam ng pagkakasala si Uka, naguguluhan sa kung gaano sila nagkakaintindihan matapos ang kanyang walang ingat na pag-arte. Alam niyang hindi niya kailanman maibubunyag ang tunay na dahilan. Habang umuugong ang sasakyan, sumandal ng mabigat si Erita sa kanyang balikat at nakatulog ng mahimbing. Namula si Uka, naalala kung gaano katagal niya itong pinagalitan dahil sa hindi pag-aalok ng kanyang balikat noong may nangangailangan nito. Naalala niya ang pagtuturo sa kanya na habang mahalaga ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, ang isang romantikong kapareha ay dapat umasa sa ginhawa ng bawat isa. Lumipad ang isip niya sa sarili niyang mga salita at kung ano ang nararamdaman niya ngayon para sa kanya, kaya hinayaan niya itong magpahinga sa kanyang balikat. Pagka-uwi, naghanda ang iba para bumaba sa sasakyan. Napansin ni Uka na hindi pangkaraniwang mainit ang pakiramdam ni Erita at napagtanto nilang tumaas ang lagnat nito, kaya mabilis siyang dinala ni Shiyun sa kanyang silid upang mahiga. Dumating ang kanilang ama, may pag-aalala sa mukha. Nakinig siya habang ipinapaliwanag nila kung paano binuhat ni Erita si Uka sa ulan, at pinuri ng matanda ang kanyang anak at pagkatapos ay sinabihan ang iba na magpahinga. Nang gabing iyon, nakipagkita si Uka sa kanyang ama, at ikinwento kung paano niya ito pinaghirapan na makita muli sa parehong paraan na nakita niya noon. Ngunit pagkatapos ng pagsubok sa bundok, ipinaalala sa kanya ng mga kilos ni Erita na nananatili ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama, at niyakap niya ito ng mainit, isang yakap na malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, bumalik si Uka sa paaralan na may pagbati ng ginhawa at kaligayahan mula sa kanyang mga kaibigan. Habang si Erita ay may sakit sa bahay, nagluto si Banri ng lugaw para sa kanya at tinanong kung sino ang maghahatid nito.
Mabilis na nagboluntaryo sina Menami at Kot Ono, at pareho silang nagtataka kung bakit sabik ang isa. Iniabot ni Banri ang gawain kay Menami, ibinubulong ang kanyang pag-aalala na baka subukang sakyan ni Kot Ono ang joystick ni Erita habang natutulog ito, hindi alam na ganoon din ang iniisip ni Menami. Sa sandaling iyon, nagpakita si Uka at ipinaalala sa kanya ni Sia na dapat niyang alagaan si Erita pagkatapos ng kanyang kabayanihan. Ngunit nagkibit-balikat si Uka, sinabing magiging maayos din ang kanyang talunan na kambal na gorilya. Naligo siya, iniisip ang kanyang susunod na gagawin. At pagkatapos, ibinalita niya sa buong bahay na libre ang banyo, ngunit palihim na pumasok sa kwarto ni Erita para kunin ang mangkok. Sa loob, lumuhad siya sa tabi niya, bumubulong ng paghingi ng tawad at nagpapahayag ng pasasalamat. Inamin niya na ang isang bagay na gusto niyang itanong sa kanilang yumaong ina ay kung katanggap-tanggap ba para sa kanya na umibig kay Erita. Ngunit kahit hindi niya nakilala ang kanyang ina, napagtanto ni Uka ang kanyang nararamdaman ngayon, lalo na matapos ang paraan ng pananatili at pag-aliw ni Erita sa kanya. Habang ang iba ay naglalaro sa ibaba ng silid ni Erita, yumuko si Uka at magiliw na kinas si Erita, hinayaan ang sandaling iyon habang natutulog ito. Kinuha niya ang mangkok sa tabi niya at umalis, nangakong babalik mamaya. Ngunit lingid sa kanya, gising si Erita, iniisip kung ano ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, habang naghahanap ng sariwang hangin, binisita ni Erita at ng kanyang mga kapatid ang villa ng kanilang pamilya para sa bakasyon. Naalala ni Erita kung paano nila ginugugol ang bawat bakasyon dito ng magkasama, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ang kanilang ama, at ang magkakapatid lamang ang kasama. Habang iniisip niya ang kanilang karaniwang mga kaayusan sa pagtulog, biglang sumulpat si Banri mula sa likuran, tinutokso siya tungkol sa pagsira sa kama at sa kanyang balakang. Agad siyang pinagalitan ni Erita dahil sa kanyang kakaibang imahinasyon. Pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata kay Uka, at hindi niya maiwasang maalala ang kiss na ibinigay nito sa kanya noong inakala nitong natutulog ito. Pumukaw sa kanyang isipan ang mga tanong tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nitong gusto niya ito. Ngunit nang sandaling iyon, napansin ni Uka ang malayong ekspresyon nito at humakbang palapit, tinanong kung ayos lang ba siya. Sinubukan siyang balewalain ni Erita, ngunit nang makita niya ang malalambot nitong labi, ang mga labi ring kumis sa kanya noong gabing iyon, natarante siya, sinabing maliligo siya, at tumakas bago pa man ito makapagsalita, na nag-aalala sa kanya. Kalaunan, nasa kalagitnaan ng pag-aalab ng shower si Erita nang biglang magpakita si Shion, na nagpapaalala sa kanya na bukas ang pinto. Tinanong ni Erita kung nasaan siya nanggaling, at sa kanyang pagkagulat, inamin ni Shion na sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga tunay na magulang mula kay Menami at sa kanya, at ang pagmumungkahi na ang paglalakbay na ito ay bahagi ng planong iyon. Inamin niyang nabigo siya, at tinanong ni Shion kung mausisa ba si Erita tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Ngunit ipinaliwanag ni Erita na kahit interesado siya, itinuturing niya ang kanilang ama na kanyang tunay na ama dahil ang dugo ay hindi tumutukoy sa pamilya. Nang marinig iyon, isiniwalat ni Shion na tumigil na siya sa paghahanap at ngayon ay sumasang-ayon sa damdamin ni Erita, na nakikita ang kanilang kasalukuyang pamilya bilang kanyang tunay na pamilya. Paglabas niya, natarante siyang makita muli si Uka, ngunit sa pagkakataong ito ay napansin ito ni Menami at Kot Ono. Pagkatapos, habang nag-iiho, patuloy niyang tinatitigan si Uka, ngunit hinayla siya ni Kot Ono palabas para bigyan ng pagkain. Napansin nila na nawawala si Menami, at sa loob ng villa ay naglabas siya ng ilang damit. Kinabukasan, habang natutulog ang lahat, maagang nagising si Uka at napagtanto niyang wala si Erita sa kwarto. Natagpuan niya ito sa tent ng sauna na nagpapainit sa sarili. Nawala sa isip niya ang paghahanap ni Shion at ang pag-amin ni Uka, nag-overheat si Erita at lumabas, para lamang makita si Uka na naghihintay sa malapit. Ang presensya nito ay nagtulak sa kanya sa isang lugar na hindi dapat isipin ng isang kapatid na lalaki sa kanyang sariling kapatid, lalo na't sinasadya nitong lumapit, hindi alam na gising ito habang nagkiss sila. Niyaya niya ito na sumama sa kanya sa sauna para sa isang pagsubok sa tibay, ngunit dahil sa pakiramdam na nailang, sinabihan niya itong pumunta ng mag-isa. Nakakagulat na umupo na lang siya sa tabi niya, na lalong nag-iwan sa kanya na mas nalilito. Kalaunan, nakumbinsi siya nito na gawin ng maayos ang endurance test, at pumasok sila sa sauna gaya ng dati.
Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ni Erita na mapansin kung paano kumikinang ang katawan nito sa kanyang pawis, na halos gusto na niyang inumin ito. Biglang nagtanong si Uka kung may plano ba siyang magka-girlfriend. Sinabi niyang hindi siya interesado sa ngayon na makipagsesyon sa kahit sinong babae. Dahil sa sobrang init, lumabas si Erita, na ikinabahala ni Uka. Tinanong niya kung may nararamdaman pa ba ito para kay Lala, at pagkatapos pag-isipan ito, inamin niyang wala na siyang nararamdaman para dito. Narinig ito, napangiti si Uka sa tuwa at nagmamadaling maligo, nalilito sa sarili niyang nararamdaman. Dahil sa patuloy na pagnanais na mapalapit kay Erita, naalala niya ang lahat ng mga pagkakataong tinanong niya ito sa kanta tungkol sa mga crush, na pagtanto na kahit noon pa, lumalaki na ang nararamdaman niya para dito. Samantala, naisip ni Erita na maaaring katulad ng nararamdaman ni Uka ang kay Kot Ono, at nagpasya siyang kumilos. Sa sandaling iyon, nagpakita si Menami at niyaya siyang lumabas. Laking gulat niya, napunta sila sa isang hardin ng bulaklak, isang lugar na hindi inaasahan ni Erita na bibisitahin ng isang taong tulad ni Menami. Ngunit nang makita ang kanyang palda at pambabaeng porma, napagtanto niyang niyayakap nito ang kanyang pagiging pagkababae. Habang pinagmamasdan ang mga magkasintahang naglalakad sa hardin, nagtataka siya kung bakit pinili ni Menami ang lugar na ito. Wala sa sarili, tinanong niya si Erita kung ano ang magiging hitsura ng kanyang ideal na asawa. Nabigla siya, at nagbigay ng simpleng sagot na mamahalin niya ang isang taong komportable siyang kasama. Ang tanong nito ay nagpaalala sa kanya ng naunang tanong ni Uka, na lalong nagpagulo sa kanya. Bigla niyang napansin ang presyong nakakabit pa rin sa palda ni Menami. Habang nahihirapan itong tanggalin ito, nag-alok siya ng tulong, at nang hindi iyon nangyari, ginamit niya ang kanyang malalalaking ngipin para kagatin ito, naiwan siyang nalilito at gustong may kagatin pa siya. Pagkatapos, nasiyahan sila sa hardin, kumukuha ng mga litrato, at nagbababad sa oras na magkasama. Mabilis na lumipas ang mga oras, at iminungkahi ni Erita na umuwi na. Biglang inamin ni Menami na may gusto siyang iba, ngunit hindi niya alam kung sino. Tunay na masaya si Erita para sa kanya. Sa pagninilay-nilay sa kanilang paglabas, napagtanto niya na nagpa-practice pala ito para sa isang totoong date, gamit siya bilang kanyang stand-in partner. Nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya sa pag-eensayo, pagkatapos ay nagmadaling bumili ng mga kaparehong paninda para sa kanila bilang pasasalamat. Gayunpaman, bumalik sa isip ni Erita ang pag-amin ni Uka, na nagpagulo sa kanya sa mga nangyayari sa paligid niya. Kinabukasan, tumungo ang magkakapatid sa isang talon para lumangoy, tulad ng dati, nagtatampisaw sa tubig at suot ang kanilang mga swimsuit. Mula sa likuran, ilang mga lalaki ang sumusulyap sa mga babae, inaakalang naroon sila para sa isang kakaibang shoot kasama ang isang photographer, nakikita kung paano ang mga babae ay may iba't ibang hugis at laki. Binanggit ni Shion na kahit ang kanyang mga kaklase ay gustong sumama sa paglangoy ng mga babae, ngunit siniko niya si Erita, na nagkomento kung gaano sila kaswert na may mga upuan sa unahan na kapantay ng kurba ng kanilang kapatid. Agad siyang pinagalitan ni Erita, ipinaalala kay Shion na magkakapatid sila. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi niya tuluyang mapigilan ang ilang magagandang iniisip bago niya ito iwasan. Pagkatapos ay nagsimula silang magsaya sa kanilang sariling paraan. Tumalon si Uka mula sa tuktok ng talon tulad ng dati, at habang nakikita ito ng iba bilang masaya, nagkomento si Sia mula sa gilid na ang mga tagahanga ng extreme sports tulad ni Uka ay may posibilidad na maging mga talunan na may mas makinis na utak kaysa sa mga pisngi ng ating bida. Pagkatapos ay natawa siya sa kanyang sinabi, na ipinaalala kay Sia kung paano niya ito sinasamahan at hinahawakan ang kamay ni Uka habang tumatalon, ngunit mabilis niya itong binaliwala, tinawag ang kanyang dating sarili na talunan para gawin iyon. Niyaya ni Uka si Erita na sumama sa kanya, ngunit nalito sa kanyang kagandahan, tumanggi ito, ayaw tumalon ng buong buo. Pagkatapos ay tinanong niya si Menami, na pumayag lamang tumalon kung sasama sa kanya si Erita. Nang pumayag si Erita, napansin ito ni Kot Ono, at sinamantala ni Menami ang pagkakataon na hawakan ang kanyang kamay habang sabay silang tumatalon mula sa tuktok. Sumunod din si Sia, at hindi maiwasan ni Erita na mamangha na sa kabila ng kanilang edad, pareho pa rin silang mapaglarong magkakapatid tulad ng dati.
Biglang nataranta si Sia. Nang tanungin ni Erita kung ano ang problema, inamin niyang nawala ang kanyang pang-itaas noong nahuhulog siya. Natigilan si Erita, napagtanto niyang nakalantad ang kanyang mga asset, ngunit bago pa man siya makita ng kahit sinong lalaki, nakita na nila ito. Tumungo si Sia para kunin ito, ngunit nang makita ni Erita ang ugong ng kanyang mga mata, nagmadali siyang kunin ito para sa kanya. Ibinalik niya ito, ipinaalala niya sa kanyang sarili na magkapatid sila. Ngunit nang magpakita si Sia mula sa tubig at sa kanyang kagandahan, hindi mapigilan ng kanyang isipan ang paggala sa mapanganib na teritoryo, at tinukso siya nito dahil sa pagkasabik. Pagkatapos, bilang panganay na kapatid, ipinakita ni Banri sa iba ang pagkaing inihanda niya, at nang makitang handa na ito, iginiit niyang lumangoy at inutusan si Erita na sumama sa kanya habang sina Menami at Uka ay nagmamasid ng may selos mula sa gilid. Nang makapasok siya sa tubig, napansin siya at ang kanyang mga asset ng ibang mga lalaki, iniisip na isa siyang modelo, at naunawaan ni Erita na sa kanyang magandang hitsura at magandang pangangatawan, sino mang lalaki ay susuko sa kanya. Biglang tumalon si Banri sa kanyang likuran, idiniin ang sarili sa kanya, at pilit na pinapanatiling malinis ni Erita ang kanyang mga iniisip. Bamulong siya na kung sakaling kailanganin niyang maglabas ng sama ng loob, nandyan siya para sa kanya, at nag-aalala siya para sa kanya nitong mga nakaraang araw, ngunit nanatili itong tahimik, ginugulo ng alaala ng kiss ni Uka. Nangako lang siya na magiging isang kapatid na hindi siya mag-aalala, hindi sinasadyang ipaalala kay Banri si Kotono. Habang papalapit sila sa talon, hiniling ni Banri na lumapit pa siya, ngunit nang simulan niyang i-bounce ang mga bola ng asset sa kanya, nadulas si Erita at sabay silang natamba. Sa maikling katahimikan na sumunod, bumulong siya sa kanya na mahal niya ito, ngunit nalunod ito sa dagandong ng talon. Tingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Kotono ang lahat. Kalaunan, nang mag-isa na lang si Erita kasama si Kotono, hiniling niya rito na samahan siya sa isang kalapit na vending machine. Hinala ni Erita na may gusto itong aminin, ngunit binaliwala niya ang mungkahi sa kanyang sarili. Naalala ni Erita kung paano muntik nang malunod si Kotono sa ilog, at nag-aalala siya para sa kanya, ngunit tiniyak nito sa kanya na malaki na siya. Gayunpaman, ang presensya nito ay nagdulot ng kakaibang ideya sa kanya, na sinisisi niya sa loob-loob niya sa kiss ni Uka. Sa vending machine, nahihirapang magsalita si Kotono, ngunit malumanay siyang pinalakas ng loob ni Erita, tiniyak sa kanya na lagi siyang nandyan. Dahil sa matinding emosyon, napaiyak si Kotono. Sinisi niya ang sarili sa padalos-dalos na pagkilos kasama ang iba pang mga kapatid na babae kamakailan, na naging dahilan upang tumakas maging si Uka. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa pagiging pabigat sa kanila, ngunit tiniyak sa kanya ni Erita na ang pagiging nandyan para sa kanya ay dapat gawin ng isang kuya. Ang kanyang init at ginhawa ay nagpapaalala kay Kotono kung paano siya dati ay inispoil ng kanilang ama at binibigyan ng espesyal na pagtrato mula sa iba. Ginawa rin ito ng iba pang mga kapatid, ngunit pinaramdam din ito kay Kotono na nakahiwalay, at naramdaman niya na mas magiging maayos sana ang lahat kung nawala na lang siya. Ngunit bumalik ang mga alaala ng halos malunod, at naalala niya kung paano tumalon si Erita upang iligtas siya. Sinabi niya sa kanya noon na isa siyang pabigat sa kanila, ngunit tiniyak sa kanya ni Erita na bilang kanyang kapatid, palagi itong nandyan upang iligtas siya. Mula sa sandaling iyon, sinimulan niya itong makita bilang higit pa sa isang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay bumalik sila sa iba at pinagalitan sila ni Banri dahil sa pagiging huli, ngunit napansin ni Menami at Uka na nagkaroon ng pribadong oras si Kotono kasama si Erita, na pumukaw sa kanilang damdamin. Nang gabing iyon, sinunod ng magkakapatid ang tradisyon, bumisita sa simbahan para sa isang gabing may ilaw ng kandila. Nanatili sa isip ni Erita ang kiss ni Uka, at siya ay nataranta. Napagtanto na kung hindi siya kikilos, maaari nitong lalong lumala ang sitwasyon para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay natagpuan niya sina Kotono, Menami, at Uka na palihim na nag-uusap. Humingi ng tawad si Kotono sa pagpapakomplikado ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-amin ng kanyang nararamdaman kay Erita, inamin na alam niya ang tungkol sa mensahe ni Menami at ang pag-amin ni Uka mula sa amusement park. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Erita at humingi ng tawad sa pagiging makasarili. Sa pagkabigla ni Kotono, inamin din ni Menami na mahal niya si Erita at ayaw niya itong itago, na idineklara na mula ngayon ay magiging magkaribal na sila sa pag-ibig.
Pagkatapos ay sumali si Uka, at isiniwalat na mahal din niya ito, na matagal nang nagkimkim ng damdamin kahit na itinanggi na ito noon. Nagharap ang tatlong magkapatid at nangako na kung sino man ang piliin ni Erita, ang iba ay patuloy na magmamahalan bilang magkakapatid ng walang sama ng loob. Samantala, si Erita, na narinig ang lahat, ay tahimik na isinumpa na siya ay ipinanganak bilang isang pangunahing karakter na alpha at ang mga kapatid ang kanyang magiging mga ina ng kanyang anak. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, mayroon pa ring dalawang tunay na magkakapatid sa kanila na naghihintay na ibunyag sa season 2 na darating pa.